Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1781, Tatlong pagbabago ng langit na apoy. Sa sandaling lumitaw ang Three-Old, direktang ginamit niya ang kanyang Netherfire clone para mag-flash sa likod ng kalaban, at pagkatapos ay sumuntok. Bang! Ang likod ng cultivator na ito ay tinusok, at ang mysterious Swift Immortal Core ay hinawakan ng Three-Old. Hanggat kinurot ito ng huli, ang Immortal Core na ito ay direktang sasabog. Ano? Napatulala ang binatang ito. Sa ilalim ng saklaw ng kanyang walang kamatayang kahulugan, hindi man lang niya napansin ang Three-Old, itong rank 4 Demon Emperor. Paano naging posible iyon? Bago siya makapag-react, ginamit siya ni Yezuan ng Super Dev-R. Bagamat mayroong pagkakaiba sa limang larangan, ang posibilidad ng tagumpay ay mag-iiba din sa emosyon ng kabilang partido. Sa oras na ito, ang binatang ito ay nasa isang krisis, at sa isang gulat, kaya ang posibilidad ay tumaas ng husto, at siya ay agad na dinala sa planting space ni Yezuan. Kapag nasa planting space, hindi ba't nasa kay Yezuan na magdesisyon kung papatayin siya o puputulin? Anong lugar ito? Ang binata ay itinapon ni Yezuan sa planting space at napasigaw sa gulat. Susunod, pahihirapan siya ni Yezuan, gamit ang Eye of Soul para pahirapan siya, pinipilit siyang ibunyag ang mga pangyayari sa Heavenly Fire Palace, pati na rin ang Heavenly Fire 3 transformations. Ang daloy ng daloy sa lugar ng pagtatanim ay 10,000 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Hindi naniniwala si Yezuan na makakatagal ang kabilang partido. Kung hindi dahil ang kabilang partido ay mula sa Heavenly Fire Palace, at may gusto pa siyang kunin mula sa kanya, matagal na sana siyang pinatay ni Yezuan at hinanap ang kanyang kaluluwa. Hindi nagtagal, ang mga gawain ng Heavenly Fire Palace at ang Heavenly Fire 3 transformations ay nakuha ni Yezuan. Sa ganitong paraan, ang disipulo ng Heavenly Fire Palace ng rank 5 Immortal Emperor na ito ay walang silbi para kay Yezuan, kaya naiwan siyang mag-isa sa planting space. Ding, natutunan ng host ang unang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations. Nag-prompt ang system. Ang unang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations ay maaaring puwersahang dagdagan ng isang realm, ang pangalawang transformation ay 2 realms, at ang ikatlong transformation ay 3 realm. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung natutunan niya ang ikatlong pagbabago, maaari niyang pansamantalang madagdagan ang 3 kaharian, na napakahalaga sa kanya. Bagamat naroon ang Three-Old at ang iba pa upang lumaban sa labas, hindi maaaring lumitaw ang Three-Old sa Trial Tower. Ngayon ay nalampasan na ni Yezuan ang ika-6 na palapag ng Trial Tower, at ang sumunod ay ang ika-7 palapag. Kung hamunin niya ito gamit ang kanyang rank 9 Immortal King Realm, kailangan niyang harapin ang isang rank 7 Immortal Emperor. Gayunpaman, ngayong natutunan na niya ang unang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations, maaari niyang pansamantalang dagdagan ng isang kaharian, hindi ba ito ay lalaban pa rin sa 6 na kaharian? Maaari lamang matutunan ng Immortal Kings ang unang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations, matututunan ng mga Immortal Emperors ang pangalawang pagbabago, at matututunan ng Immortal Sovereigns ang ikatlong pagbabago. Ngayon, isa na akong rank 9 Immortal King, kung hamunin ako, hindi ito problema. Sa pag-iisip nito, ibinaon ni Yezuan ang kanyang isip sa Trial Tower. Ding, nagsimulang hamunin ng host ang ika-7 palapag ng Trial Tower. Ding, ang sistema ay gumuhit ng isang magsasaka. Ding, ang hirap-hirap ng 5-star. Isang serye ng mga prompt ng system ang tumunog. Susunod, hamunin ni Yezuan ang isang rank 7 Immortal Emperor level. Cultivator. 3, 2, 1. Magsisimula na ang pagsubok na hamon. Tumawag ka. Sa sandaling umabot sa 0 ang countdown, direktang nagsakripisyo ng lumilipad na espada ang kalaban ni Yezuan at binaril ito patungo kay Yezuan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yezuan na makahinga ng maluwag, na nangangahulugan na ang kabilang partido ay hindi isang Sword Immortal, ngunit isang ordinaryong cultivator. Heavenly Fire 3 transformations, unang pagbabago. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at direktang ginamit ang kasanayang natutunan niya, at ang kanyang kaharian ay agad na tumaas sa rank 1 Immortal Emperor level.
Utos ng Death Hunt. Assassination Eye. Sa susunod na sandali, tumawid si Yezuan ng malayo at nagpakita sa likod ng cultivator na ito. Libong absolute slashes. Dati nang nagtataglay si Yezuan ng lakas na humamon sa 6 na kaharian, at ngayon ay katumbas pa rin ito ng pagtawid sa 6 na kaharian. Hanggat walang aksidente, tiyak na mananalo ang labanang ito. Bang! 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 Kahit na ang kapangyarihan ng 1,000 absolute slashes ay hindi malakas, ito ay agad na mabigla ng 2,000 beses, at ang sistema ay agad na matukoy ng 2,000 beses. Nakakalungkot lang na ang posibilidad ng 1,000 absolute slashes ay kinalkula ayon sa rank 9 Immortal King, hindi sa rank 1 Immortal Emperor, kaya ang 1,000 absolute slashes ay nag-trigger lamang ng 1 dosenang o higit pang critical na strike, at hindi nag-trigger ng one-hit kill effect. Gayunpaman, nagdulot ito ng hindi maliit na pinsala sa rank 7 Immortal Emperor na ito. Hindi papatay. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at mabilis na ginamit ang Kirin Descent. Ang 1,000 absolute slashes ay hindi nagtagumpay, ngunit sa pagkakataong ito, ang Kirin Descent ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Ding, pinatawag ng host ang isang rank 2 Frost Kirin. Sa sandaling lumitaw ang rank 2 Frost Kirin na ito, ang buong challenge arena ay tila nag-freeze kaagad, at ang bilis ng rank 7 Immortal Emperor na ito ay tila bumaba ng husto. Gale Piercing Heart Palm. Sa oras na ito, ang rank 7 Immortal Emperor na ito ay biglang tumalikod at hamampas ng isang palm shadow, na napakabilis. Gayunpaman, ginamit na ni Yezuan ang Extreme Void Shield sa simula. Bagamat nakatutok ang palad na ito sa kanyang Mysterious Swift Immortal Core, naabsorb ito ng Extreme Void Shield. Nagkataon, ang kapangyarihan ng pag-atake na ito ay nasa loob lamang ng saklaw ng Extreme Void Shield. 3 beses na rebound, boom. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan at direktang pinasabog niya ang Extreme Void Shield. Ang lakas ng pag-ataking ito ay eksaktong 3 beses kaysa sa Gale Piercing Heart Palm. Ang rank 7 Immortal Emperor na ito ay halatang hindi inaasahan ito, at agad na nataman, at ang kanyang Immortal Core ay sumabog. Ding, matagumpay na hinamon ng host. Ding, nakakuha ang host ng isang Devour Point. Ding, gusto ba ng host na ituloy ang challenge? Ngayon, nagdagdag si Yezuan ng isa pang Devour Point, na umabot sa 3 puntos. Ito ay salamat din sa Heavenly Fire 3 transformations, kung hindi ay hindi matagumpay na hamanin ni Yezuan ang ikapitong palapag ng Trial Tower, maliban kung sumanib siya sa isang bagong bloodline. Kung makalusot ako ng isa pang beses, matututunan ko ang ikalawang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations, at pagkatapos ay hamanin ko ang ika-8 palapag. Kung maabot ko ang Immortal Sovereign, maaari kong hamanin ang ika-9 na palapag. Palihim na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong hindi inaasahang pagkikita sa pagkakataong ito, kung hindi niya malalaman na ang Heavenly Fire 3 transformations ay lubhang kapaki-pakinabang. Bigyan mo pa ako ng 2 o 3 araw pa, at makakalusot ako sa Immortal Emperor, at pagkatapos ay hamanin ang ika-8 palapag ng Trial Tower at ibaba ang Devour Points. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar at tinungo ang Windblade Emperor territory. Makalipas ang 3 araw, Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang rank 1 Immortal Emperor. Si Ding, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang rank 5 Immortal Emperor. Ding, natutunan ng host ang ikalawang pagbabago ng Heavenly Fire 3 transformations. Sa wakas ay nakalusot si Yezuan sa Immortal Emperor. Kaagad, nagsimula siyang magpatuloy sa paghamon sa Trial Tower. Sa pagkakataong ito ay nasa ika-8 palapag, na isang buong 8 kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Ang kalaban ay isang rank 9 Immortal Emperor. Matapos magsimula ang pagsubok na hamon, mabilis na ginamit ni Yezuan ang Heavenly Fire 3 transformations para puwersahang itaas ang kanyang kaharian sa rank 3 Immortal Emperor, kaya 6 na kaharian lang ang layo niya sa kalaban. Sa labanang ito, ang huling nagwagi ay si Yezuan pa rin. Siyempre, ito ay dahil din sa swerte niya. Kung hindi Cultivator kundi Demon Cultivator o Demon Cultivator, natalo na siya.
Ngunit hindi mahalaga, gayunpaman, ang trial tower ay maaaring hamunin isang beses sa isang araw, para makapaglaan siya ng oras. Kabanata 1782, Immortal Realm Passage. Matapos matagumpay na hamunin ang ikawalong palapag, nagkaroon si Yezuan ng 4 na Devar points. Sayang at hindi pa rin bukas ang pangalawang Immortal Grade Physic Bloodline slot kaya hindi niya ito nagawang ipagpalit. Sa aking kasalukuyang lakas, sapat na ang aking lakas upang makahanap ng problema sa Demon Venerable, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Ang Three Old Man ay isa ng 5th Grade Immortal Emperor, at hindi siya natatakot sa Demon Venerable. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na makakuha ng ilang mga benepisyo sa pagkakataong ito upang hindi na siya mag-alala tungkol sa pag-upgrade sa hinaharap. Ang Demon Spirit Horn kung saan matatagpuan ang Blood Moon Demon Venerable ay medyo malaki. Ang teritoryo ng Windblade Emperor ay isang sulok lamang nito. Sa makatuwid, dumiretso si Yezuan patungo sa gitna ng Demon Spirit Horn. Dati, siya ay nanggaling sa lugar na ito, ngunit sa oras na iyon, ang kanyang kaharian ay mababa, at siya ay abala sa pagtakas. Ngayon, nagbago na ang isip niya at naghahanda na siyang patayin ang daan pabalik. Dahil sa pag-iral ng Three Old Man, malamang na si Yezuan ang karaniwang kaaway ng mga cultivator at demon cultivator. Kaya, sa susunod, naghahanda na siyang patayin ang lahat ng nakikita niya. Kapag nakakita siya ng mga magsasaka, tatawagan niya si Three Old Man para makipaglaban. Kapag nakakita siya ng mga demon cultivator, tatawagan pa rin niya ang Three Old Man. Para sa mga demonyong magsasaka ng hayop, ito ay Three Old Man pa rin. Anyway, maliban sa mga kinakailangang sandali, si Yezuan ay karaniwang hindi gagawan ng aksyon sa kanyang sarili. Young Master, gusto ko ring lumabas. Sa lugar ng pagtatanim, sumigaw si Luoluo. Ngayon ay nakalusot na siya sa isang 4th Grade Demon Emperor, at ang kanyang lakas ay hindi mas malala kaysa sa Three Old Man. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa bahay, natural na gusto niyang lumabas para mamasyal. Sige, ilalabas na kita. Ngumisi si Yezuan at tinawag si Luoluo at ang iba papalabas. Noon lang, isang pangkat ng mga demon cultivator ang papalapit, na perpekto para sa pagsasanay ni Luoluo. Panoorin mo ako, Celestial Fox Transformation. Nang walang sabi-sabi, si Luoluo ay direktang nagbago sa kanyang tunay na anyo, pagkatapos ay naging isang gininto ang daloy ng liwanag at tumalon. Sa pangkat na ito ng mga Demon Cultivator, mayroong 4 na 8th Grade Demon Emperors at isang 9th Grade Demon Emperor, na lahat ay mas mataas sa kaharian kaysa kay Luoluo. Nang mag-transform bilang Celestial Fox, direktang pinatay ni Luoluo ang kanyang daan sa harap ng 5 taong ito. Naglalagablab na purgatorio ng apoy. Ang mga agos ng nagbabagang apoy ay tumalsik mula sa katawan ni Luoluo, na agad na bumabalot sa 5 Demon Emperors na ito. Mula sa malayo, sa ilalim ng Eye of Insight, nakita ni Yezuan ang mga taong ito na sinusunog ni Luoluo hanggang sa abo. Bagamat kilala ang mga Demon Beast Cultivator sa kanilang pangangatawan, hindi karaniwan ang apoy ni Luoluo. Ito ay apoy ng demonyo, at ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa malalim na kidlat ng langit na flame ni Yezuan. Sa isang kisap mata, agad na napatay ni Luoluo ang 5 taong ito, na nagsasalita tungkol sa kanyang lakas. Magaling, ngumisi si Yezuan at mabilis na nagwalas, kinuha ang Qiankun Rings ng ilang tao. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay maraming malalakas na aura ang mabilis na lumalapit sa kanya. Young Master, gusto kong gumala mag-isa. Biglang sabi ni Luoluo. Pumunta ka mag-isa. Okay, hindi tumanggi si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang kakayahan na time reversal. Kung may nakatagpo si Luoluo, maaari niyang ganap na baligtarin ang oras. Siyempre, halos sapat na ang lakas ni Luoluo para duminahin niya ang lugar na ito, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Dahil yan ang kaso, Three Old Man, maaari ka ring makagalaw ng malaya. Sapat na upang iwan sa akin ang Might Shock ang Heaven at Azure Ghost Venerable, sabi ni Yezuan kay Three Old Man. Okay, ngumiti si Three Old Man at saka mabilis na umalis. Para sa Might Shock ang Heaven, nag-transform siya sa Profound God Battle Armor at isinuot ito kay Yezuan, habang si Azure Ghost Venerable ay sumunod sa likod ni Yezuan. Pagkatapos, si Yezuan mismo ay nag-charge din.
Sa lugar na ito, halos lahat sila ay mga matataas na antas ng Demon Emperors, ngunit kakaunti ang mga eksperto sa antas ng Demon Venerable. Bagamat si Yezuan ay isa lamang first-grade Immortal Emperor, hindi siya natatakot na makaharap ang isang Demon Venerable. Huwag kalimutan, mayroon din siyang Heavenly Flame 3 transformations at ang Profound God Battle Armor. Bukod dito, ang kanyang Eye of Void ay maaaring agad na mahaila pabalik sina Luo Luo at Three Old Man. Sa kabuuan, halos hindi siya matatalo dito. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng Dragon Region of the Immortal World sa Demon World ay halatang inihanda, na nakahuli sa Demon World nang hindi nakabantay. Gayunpaman, ang pag-atake sa Demon World ay talagang isang harapan, sa katotohanan nito ay para sa isang tao. Pagkaraang patayin ni Yezuan ang ilang alon ng mga demonyong nagsasaka, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Little Devil King of Chaos. Yezuan, sa pagkakataong ito ang pag-atake ng rehiyon ng dragon sa Demon Spirit Horn ay tila hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Ngayon lang sinabi ng aking Panginoon na ang kanilang pag-atake ay tila may hinahanap. Nang marinig ito, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan, may hinahanap. Sino ang hinahanap? Hindi ko alam, ngunit ang digmaang ito ay hindi magtatagal, at hindi sila aatake sa Blood Moon City. Dapat ay humanap ka muna ng lugar na mapagtatagwan, paalala ng Little Devil King of Chaos. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Yezuan. Kahit na hindi niya alam kung sino ang hinahanap ng Dragon Region, tiyak na wala itong kinalaman sa kanya. Kung tutuusin, masyadong mataas ang level ng kabilang partido, at kakapasok lang niya sa Immortal Emperor Realm. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Chishu. Young Master, masama ito, pinalibutan ako ng isang grupo ng mga makapangyarihang Demon Beast Cultivator. Biglang tumunog ang boses ni Luo Luo sa isip ni Yezuan. Nang marinig ito, nanginag ang katawan ni Yezuan, at nagmadali siyang nagtanong, anong nangyayari? Habang nagsasalita siya, mabilis niyang pinunit ang kawalan at direktang lumitaw sa tabi ni Luo Luo. Bago ito, dinala na niya ang Three Old Man pabalik sa planting space. Matapos dumaan sa Gate of Void, naramdaman ni Yezuan ang malalakas na aura na maaaring pigilan siya at pahirapan siyang huminga. Sa kabuuan ay 4 na nagsasaka ng demonyong hayop. Gayunpaman, ang 4 na Demon Beast Cultivator na ito ay pawang antas ng Middle Stage Demon Venerable. Anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Yezuan, habang maingat na binabantayan sila. Sino ka? Biglang nagsalita ang isang binata, nagtatanong. Pareho tayong lahi ng demonyo, ngunit sa halip na patayin ang mga demonyong nagtatanim, pinalibutan mo ang kapatid ko. Ano ang gusto mong gawin? Direktang tanong pabalik ni Yezuan. Ate, bahagyang naningkit ang mga mata ng binata pagkarinig nito. Naramdaman niya na si Yezuan ay isang ordinaryong magsasaka lamang, hindi isang lahi ng demonyo, at ang kanyang kaharian ay mas mababa kaysa kay Luo Luo. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Bagkus ay direktang sinabi, wala kaming malisyosong intensyon. Gusto ko lang itanong, pinino ba niya ang Celestial Demon Heart? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Yezuan at Luo Luo ay parehong natigilan. Ang mga Demon Beast Cultivator na ito ay talagang nararamdaman ito. Hindi alam kung ito ay isang pagpapala o isang sakuna. Gayunpaman, hindi natatakot si Yezuan sa mga taong ito. Bagamat maaaring kailanganin niyang mamatay ng isang beses, mayroon siyang kakayahan sa pagbabalik ng oras, kaya maaari na lang siyang magsimulang muli. So what if she did? Sumagot si Yezuan. Hindi ko ini-expect na kaya din ng Fox Clan na pinuhin ang Celestial Demon Heart. Bihira lang talaga. Bumantong hininga ang binata at sinabing, hindi niya dapat pinadalisay ang Celestial Demon Heart ng masyadong matagal, tama ba? Tama. Muling tumugon si Yezuan. Tama, siguradong naramdaman siya ng Dragon Emperor. Tumango ang binata. Dragon Emperor. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at bigla siyang may naisip. Ang Immortal World, ang Dragon Region, ang Undying Dragon Emperor. Ang mga Demon Beast Cultivator na ito ay nasa Demon World sa utos ng Undying Dragon Emperor, at narito sila para kay Luo Luo. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yezuan na may masamang ekspresyon.
Sa aking rehiyon ng dragon, bukod sa Undying Dragon Emperor at sa Crimson Dragon Emperor, tatlo lang ang nagpino sa Celestial Demon Heart. Kung mayroon pa, tiyak na tataas ang lakas ng aking rehiyon ng dragon. Sabi ng binata, Kabanata 1783, Immortal Realm Dragon Territory. Nakikita ko, ngayon naiintindihan na ni Yezuan. Nais nilang dalhin si Luoluo sa Dragon Domain at alagaan siya upang maging pinuno ng Dragon Domain. Kaya ba naglunsad ka ng malawakang pag-atake sa Demon Realm, para lang mahanap si Luoluo? Tanong muli ni Yezuan. Tama, tumango ang binata at sinabing, kung ikukumpara sa Asher Emperor at Martial Empress, ang aking Dragon Domain ay bihirang umatake sa Demon Realm. Kung hindi pa naramdaman ng isang tao ang Heavenly Demon Heart at ibinalik ang mensahe, hindi tayo babalik. Ngunit hindi ba dapat kailangan mo ng ilang oras upang makarating dito mula sa Immortal Realm? Tanong ni Yezuan. Noong nakaraan, siya at si Renshing ay umakyat sa pagitan ng kalahating buwan, ngunit may pagkakaiba ng halos 1,000 taon. Inaabot din ng ilang dekada ang paglalakbay mula sa Immortal Realm hanggang sa Demon Realm. Ngunit hindi pa napino ni Luoluo ang Heavenly Demon Heart, at dumating ang mga tao mula sa Dragon Domain. Ito ay medyo kakaiba. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang pagkakaiba ng oras? Nalutas na iyon, sabi ng binata. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, hindi masyadong nagtanong si Yezuan. Nakita niya na ang 4 na Demon Cultivator na ito ay tila walang anumang puot at marahil ay taos-pusong gustong imbitahan sila sa Dragon Domain. Kung ganoon, pumunta tayo sa Dragon Domain at tingnan, sabi ni Yezuan. You are very welcome. Naabisuhan na namin ang 18 Dragon Guards ng Undying Dragon Emperor. Malamang, malapit na siyang dumating, sabi ng binata. Okay, maghihintay ako dito. Tumango si Yezuan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay medyo biglaan. Ang Little Demon King ay tinanggap bilang isang disipulo ng 9th Demon Venerable ng Demon Realm. Ngayon, ang Undying Dragon Emperor of the Dragon Domain ay nagpadala na rin ng mga tao para kunin si Luoluo para pumunta sa Dragon Domain. Kung ang Immortal Realm at ang Demon Realm ay pupunta sa digmaan sa hinaharap, magiging masama kung magkaharap sila. Makalipas ang kalahating araw, isang mas malakas na aura ang bumaba kaysa sa 4 na binata na ito. Ayon sa natutunan ni Yezuan sa pakikipag-chat sa mga binata, ang taong ito ay isa sa 18 Dragon Guard sa ilalim ng Undying Dragon Emperor, isang 8th rank Demon Venerable. Ito ba ang batang babae? Ang 18 Dragon Guard na ito ay isang matipunong lalaki. Matapos makita si Luoluo, agad niyang sinabi, Oo, Lord Dragon Guard. Tumango ang binata. Sa kabutihang palad, hindi ito malapit sa Blood Moon City, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Okay, mabilis tayong bumalik sa Dragon Domain at abisuhan ang iba pang mga kapatid na umatras. Nang matapos magsalita ang matipunong lalaki, diretso itong nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Nakita ni Yezuan na isa talaga itong 5-clawed Golden Dragon na minsan niyang napatay. Ito ang pinaka-nangungunang lahi sa mga dragon. Susunod, sina Yezuan at Luoluo ay sumakay sa likod ng 5-clawed Golden Dragon at mabilis na lumipad patungo sa isang daanan ng Immortal Realm. Wala pang isang araw, nakarating sila sa daanan ng Immortal Realm at direktang nag-teleport. Shishu, aalis muna ako sa Demon Realm. Hahanapin kita mamaya. Sa oras ng paghihiwalay, nagpadala si Yezuan ng mensahe sa Little Demon King, ngunit hindi niya binanggit ang Heavenly Demon Heart ni Luoluo. Kaagad, pumasok si Yezuan sa daanan ng Immortal Realm at nag-teleport sa Immortal Realm. Sa pag-iisip noon, nang dumating siya sa Demon Realm, tila isa lang siyang Luo Tian Upper Immortal, ngunit ngayong aalis na siya sa Demon Realm, talagang nakalusot na siya sa Immortal Emperor. Bukod dito, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang trump card, kahit na ang isang first-rank Immortal Venerable ay walang magagawa sa kanya. Malamang, malapit na siyang tumayo sa tuktok ng Immortal Realm. Ang Immortal Realm at ang Demon Realm ay may napakalaking pagkakaiba. Ang kapaligiran ng Demon Realm ay masyadong malupit at mapang-api, habang ang Immortal Realm ay puno ng immortal na enerhiya. Pagtingin sa paligid, napaliligiran ito ng mga ulap at ambon, parang painting. Sa oras na ito, sinundan na ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki pabalik sa Dragon Domain.
Ito ang mundo ng mga nagsasaka ng demonyo, kaya marami ring immortal na hayop. Pagkarating sa Immortal Realm, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpatuloy sa pagpapanatili ng kanyang 5-clawed golden dragon na anyo at lumipad patungo sa hilagang kanluran. Matapos dumaan sa ilang maliliit na teleportation array, sa wakas ay nakarating sila sa gitna ng dragon Domain, Ascension Dragon City. Gayunpaman, bago makapasok sa lungsod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang pangkat ang dumating upang salubungin sila. Bukod dito, lahat sila ay bihirang mga karera, na pinamumunuan ng isang napakalaking 5-clawed golden dragon. Umuungol. Biglang umungal ang 5-clawed golden dragon na ito sa langit at pagkatapos ay nag-transform sa anyo ng tao. Pagkatapos nitong mag-transform sa 5-clawed golden dragon na ito sa anyo ng tao, siya ay isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng golden dragon crown, mukhang magiliw. Gayunpaman, ang kanyang kaharian ay nasa itaas pa rin ng 18 dragon guards, na umaabot sa 9th rank Immortal Venerable. Siya ang Undying Dragon Emperor ng Dragon Domain. Sa kabilang banda, isang pulang dragon ang nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pulang buhok. Siya ang pangalawang in command ng Dragon Domain, ang Crimson Dragon Emperor, na ang tunay na anyo ay isa ring nangungunang lahi sa mga dragon, ang Supreme Red Dragon. Ang Heavenly Demon Heart ay hindi pa ganap na pino, kalahati lang nito. Nakita ng Crimson Dragon Emperor ang sikreto ni Luo Luo sa isang sulyap. Napakaganda na nito. Ang paraan ng pagpino para sa kalahati ng Heavenly Demon Heart ay palaging sikreto ng aking Dragon Domain. Pagkatapos magsalita ng Undying Dragon Emperor, tinanong niya si Luo Luo, "Bata, saan mo nakuha ang paraan ng pagpino para sa iyong Heavenly Demon Heart?" "Nakuha ko ito sa isang Demon Cultivator," direktang sabi ni Luo Luo. Siyempre, ito ang sinabi sa kanya ni Ye Zuan na sabihin. Hindi mahalaga. Anyway, ang paraan ng pagpino para sa unang kalahati ng Heavenly Demon Heart ay sadyang ikinalat namin. Kung may magpino nito, ito ay magiging isang pagpapala para sa aking lahi ng demonyo. Sinabi ng Undying Dragon Emperor, na patuloy na nagtanong, "Bata, ano ang iyong tunay na anyo?" Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Luo Luo na lumingon kay Ye Zuan. Matapos matanggap ang kanyang pahintulot, nagsimula siyang magbago sa kanyang tunay na anyo. Kaagad, isang gintong fox ang pumasok sa mga mata ng lahat. Fox Clan. Bahagyang nagulat ang Crimson Dragon Emperor nang makita niya ito. Akala niya ay isang marangal na lahi si Luo Luo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang pinakakaraniwang Golden Fox. Matanda Hong, mali ang paghusga mo sa pagkakataong ito. Kinaikit ng Undying Dragon Emperor ang kanyang mga mata, bahagyang tuwang-tuwa ang kanyang mukha habang sinasabi, "Kung tama ang hula ko, ang batang babae na ito ay hindi isang Golden Fox, ngunit ang maalamat na Heaven-Ditsting Fox." Nakasusuklam sa langit na Fox. Nang marinig ng lahat ang tatlong salitang ito, nang inig sila. Ito ay isang super heaven-defying race. Paano ito posible? Ang pambihira ng Heaven-Ditsting Fox ay nasa itaas pa rin ng aking Supreme Red Dragon, at halos walang posibilidad na mabuhay. Lahat sila ay mamamatay sa pamamagitan ng makalangit na kapigatian, gulat na sabi ng Crimson Dragon Emperor. Tunay nga, ang Heaven-Ditsting Fox ay masyadong makalangit, ngunit kung sila ay dumaan sa makalangit na kapigatian sa mortal na mundo, kung gayon ito ay makatuwiran, nakangiting sabi ng Undying Dragon Emperor. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian sa mortal na mundo ay hindi kahit 10 bilyon ng makalangit na kapigatian sa Immortal Realm. Matapos mapaalalahanan ng Undying Dragon Emperor, naramdaman din ng Crimson Dragon Emperor na may kabuluhan ito at nagmamadaling nagtanong, "Bata, umakyat ka ba mula sa mortal na mundo?" "Oo." Mas sunarang tumanggaw si Luo Luo. "Good, that's great. Dahil nalampasan mo na ang makalangit na kapigatian, kung gayon ay hindi na kailangang mag-alala. Ang Heavenly Demon Heart, kasama ang Heaven-Ditsting Fox, ay perpektong kapareha. Kung siya ay lumaki, kahit na tayong dalawa ay magsanib puwersa, natatakot ako na hindi tayo magiging magkatugma," masayang sabi ng Crimson Dragon Emperor. Sa mga tuntunin ng pambihira, ang Supreme Red Dragon ay mas bihira kaysa sa 5-clawed Golden Dragon, ngunit kapag inihambing sa Heaven-Ditsting Fox, agad itong pinapatay. Kung talagang gusto nating ikumpara,
Sa Dragon Domain, ang Heaven Distinct Fox ay tiyak na nauuna, pagkatapos ay ang Supreme Red Dragon, at pagkatapos ay ang Five-Clawed Golden Dragon. Kabanata 1784, Kumpletong Puso ng Langit na Demonyo. Munting babae, halika, mula ngayon, itong Dragon Domain ang magiging tahanan mo. Nakangiting sabi ng Undying Dragon Emperor. Sa loob ng Dragon Domain, bukod sa Undying Dragon Emperor at Crimson Dragon Emperor, may tatlong iba pa na nagpino sa Heavenly Demon Heart. Gayunpaman, ang tatlong ito ay pawang Five-Clawed Golden Dragons. Kahit na ang Supreme Red Dragon ay mas bihira at mas malakas kaysa sa Five-Clawed Golden Dragon, ang Supreme Red Dragon ay may congenital defect, na kung saan ay ang kakulangan ng reproductive ability, na nagre-resulta sa Crimson Dragon Emperor na walang supling. Gayunpaman, itong Tianyan Fox, si Luo Luo, ay walang ganitong depekto. Sa hinaharap, maaaring maging Tianyan Foxes din ang kanyang mga anak. Kasama ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor, kung makapagsilang si Luo Luo ng isa pang Tianyan Fox sa hinaharap, siguradong makakaligtas siya sa makalangit na kapigatian. Sa madaling sabi, ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay itinuring na si Luo Luo bilang kanilang apo, kaya ang kalahati ng Heavenly Demon Heart ni Luo Luo ay mapapadalisay din sa lalong madaling panahon. Si Luo Luo, na mayroon lamang kalahating Heavenly Demon Heart, ay mayroon ng pangangatawan na hindi gaanong mababa sa Trilao. Kung pinino niya ang isang kumpletong Heavenly Demon Heart, kahit na mas mababa ang kanyang kaharian kaysa sa Trilao, madali niyang matatalo ang Trilao. Dahil si Yezuan ay kapatid ni Luo Luo, nakuha din niya ang atensyon ng Dragon Domain. Nakaayos silang dalawa na tumira sa iisang tirahan. Bata, magpahinga ka muna ng ilang araw. Pagkatapos mong makapagpahinga ng mabuti, tutulungan ka naming pinuhin ang kalahati ng iyong Heavenly Demon Heart. Magiliw na sinabi ng Undying Dragon Emperor kay Luo Luo. Salamat, Lolo Dragon Emperor. Nakangiting sabi ni Luo Luo, nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos, umalis ang Undying Dragon Emperor at ang iba pa, pinayagan sina Yezuan at Luo Luo na makapagpahinga ng maayos. Sina Yezuan at Luo Luo ay nananatili sa isang lugar na tinatawag na Golden Dragon Hall. Ang mga maaaring manirahan dito ay pawang mga nangungunang eksperto sa Dragon Domain, na sapat na upang ipakita kung gaano pinahahalagahan ng Undying Dragon Emperor si Luo Luo. Bilang karagdagan, natuklasan din ni Yezuan ang tatlong Undying Dragon Guard sa 8th grade Immortal Venerable level, na nagbabantay malapit sa Golden Dragon Hall. Sa Luo Luo dito, ang aking cultivation resources ay malamang nasagana sa hinaharap. Kung mapapabuti ko ang isang realm kada 5 araw, sa loob ng kaunti sa isang buwan, makakalusot ako sa Immortal Venerable level. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Immortal Venerable na kaharian ay maituturing na isang tunay na eksperto, dahil sa Immortal Realm man o sa Demon Realm, ang mga Immortal Emperors at Demon Emperors ay tila kakaunti at malayo. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa 2nd grade Immortal Emperor. Si Ding, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang nasa 6th grade Immortal Emperor. Muling umunlad ang kaharian ni Yezuan at Trilao. Pagkatapos, naramdaman ni Yezuan na malapit na ang oras at humiling sa isang tao na ipaalam sa Undying Dragon Emperor. Si Luo Luo ay sisimulan ng pinuhin ang iba pang kalahati ng kanyang Heavenly Demon Heart. Matapos matanggap ang mensahe, ang Undying Dragon Emperor ay mabilis na sumugod kasama ang Crimson Dragon Emperor. Inihanda na nila ang mga materyales. Malayang napino ni Luo Luo ang kalahati ng Heavenly Demon Heart, kasama ang Tianyan Fox Bloodline, at ang tulong ng Undying Dragon Emperor at ng Crimson Dragon Emperor, dalawang super expert, ang kalahati pa ng Heavenly Demon Heart ay hindi dapat magtagal. Gayunpaman, ang aksyon na ito ay napakahalaga, kaya ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay naglatag ng mabibigat na depensa, na nagbabawal sa mga tagalabas na pumasok. Bilang kapatid ni Luo Luo, walang pakialam si Yezuan, pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nasa 2nd grade Immortal Emperor realm lamang. Hindi banggitin ng mga Immortal Emperors, kahit ang mid-level na Immortal Venerables ay wala sa harap ng grupong ito ng mga eksperto.
Nang makita na ang dalawang big shot na ito ay nagbigay ng labis na kahalagahan dito, napanatag si Yezuan. Habang tinutulungan nila si Luo Luo na magpino, pinili din ni Yezuan na umalis. Paano siya makakalusot kung nasa loob siya? Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa 3rd grade Immortal Emperor. Si Ding, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang nasa 7th grade Immortal Emperor. Sa proseso ng pagpino sa kabilang kalahati ng Heavenly Demon Heart, muling nakalusot si Yezuan. Kahit na ang bilis ng pag-level up ay nakakagulat, magagamit niya ang dahilan na siya ay isang reincarnated cultivator para makawala dito. Hindi nagtagal matapos siyang makalusot, isang Dragon Guard ang lumapit sa kanya, na nagsasabing napino na niluo-luo ang kalahati ng Heavenly Demon Heart. Gayunpaman, hindi pa nakakalabas si Luo Luo mula sa pag-iisa. Sinasamantala niya ang pagkakataong ito para makapasok sa isang mas mataas na kaharian, at maaaring direktang maabot ang Demon Venerable Realm. Pagkaraan ng ilang araw, muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan, naabot ang ika-4 na baitang Immortal Emperor, habang si Trilao at ang iba pa ay nakapasok sa 8th grade Immortal Emperor. Isang araw pagkatapos nilang makalusot, matagumpay ding nakaalis si Luo Luo mula sa pag-iisa, hindi lamang nakalagpas sa mga tanikala hanggang sa maabot ang 9th grade Demon Emperor Realm, ngunit naiintindihan din niya ang kalagayan ng pag-upo at paglimot. Ang tinatawag na estado ng pag-upo at pagkalimot ay ang kakayahang lubos na mapataas ang bilis ng autonomously sumisipsip ng walang kamatayang enerhiya. Sa madaling salita, ang bilis ng cultivation ni Luo Luo ay tumaas ng malaki. Kasabay ng daloy ng rate ng planting space, si Luo Luo ay malamang na makakalusot sa Demon Venerable Realm sa lalong madaling panahon. Young Master, ang kalahati ko ng Heavenly Demon Heart ay napino na. Ang malapilak na kampanang boses ni Luo Luo ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Well, gusto mo bang labanan si Trilao at ang iba pa? Nakangiting sabi ni Yezuan. Hindi, isa sa atin si Lolo Tree. Gusto kong hamunin ang iba't ibang henyo ng lahi ng demonyo. Direktang sabi ni Luo Luo. Okay, ngumisi si Yezuan. Nais din niyang makita kung gaano kalakas si Luo Luo, na nakalusot sa 9th grade Demon Emperor, ay naging. Hindi nagtagal, silang dalawa ay muling nagkita, at pagkatapos ay nag-propose si Luo Luo sa Undying Dragon Emperor. Walang problema, titipunin ko kaagad ang lahat ng mga henyo ng aking lahi ng demonyo. Nakangiting umalis ang Undying Dragon Emperor. Sa Dragon Domain, ang mga nagtanim ng wala pang 100,000 taon ay itinuturing na mga kabataan. Ibig sabihin, hahamunin ni Luo Luo ang lahat na wala pang 100,000 taong gulang. Sinasabing ang pinakamalakas ay nag-cultivate sa loob ng 70,000 taon at isa na itong 6th grade Demon Venerable, ang numero 1 henyo sa Dragon Domain, at napino rin niya ang Heavenly Demon Heart. Ipinatawag ng Undying Dragon Emperor, lahat ng kabataang henyo sa malapit ay nagtipon sa Battle Dragon platform. Narinig ko na ang isa pang henyo na nagpadalisay sa puso ng langit na demonyo ay lumitaw sa ating Dragon Domain. Totoo ba ito? Totoo, matagal nang kumalat ito, at ito rin ang bihirang bloodline ng Tianyan Fox. Ano, Tianyan Fox? Hindi ba mas bihira pa ito kaysa sa bloodline ng Supreme Red Dragon ni Lord Crimson Dragon Emperor? Oo, si Lord Undying Dragon Emperor at Lord Crimson Dragon Emperor ay parehong naniniwala na kaya niyang pangunahan ang lahi ng demonyo natin para mabawi ang Demon Realm sa hinaharap. Ang bloodline ng Tianyan Fox ay may kakayahang sumipsip ng walang kamatayang enerhiya para sa paglilinang. Kung isasama ang estado ng pag-upo at paglimot, tinatayang maaabot niya ang 9th grade Demon Venerable sa loob ng 1,000,000 taon, o maging ang Demon Emperor. Sa oras na iyon, tiyak na magagawa niyang tanggayin ang mga eksperto ng Underworld at ibalik tayo sa Demon. Hindi mabilang na mga tao sa lahi ng demonyo ang nag-uusap sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang Undying Dragon Emperor ay biglang bumaba kasama si Luo Luo, na umaakit sa atensyon ng lahat. Sa kanilang hitsura, ang mga taong naroroon ay nakatikom ang kanilang mga bibig, at ang paligid ng Battle Dragon platform ay biglang tumahimik. Lahat, ang maliit na batang babae na ito ay ang ika-6 na taong lahi ng demonyo sa aking Dragon Domain na nagtataglay ng Heavenly Demon Heart. Ang kanyang tunay na anyo ay isang Tianyan Fox.
Susunod, sinumang nag-cultivate ng wala pang 100,000 taon ay maaaring umakyat sa entablado at makipagsapalaran sa kanya. May limitasyon na 3 tao bawat realm. Kung matatalo mo siya, magkakaroon ng malaking reward. Nang marinig ng lahat ang boses ng Undying Dragon Emperor, lahat ay kumukulo. Kabanata 1785, Pagwawalis sa Dragon Territory Genius. Modelo ng AI, Gemini-2 tuldok 0 gitling FLASH. Dapat malaman na ang mga sitwasyong tulad nito ay bihirang mangyari noon. Ang Undying Dragon Emperor ay isa sa 2 higanti ng Dragon Domain, at ang kanyang mga gantimpala ay tiyak na mapagbigay. Ang lahat ng naruroon ay tumpak na nakakaramdam na si Luo Luo ay nasa kaharian ng isang rank 9 Demon Emperor, na nangangahulugang ang susunod na tao na aakyat ay kailangang maging isang rank 9 Demon Emperor. Mauna na ako, isang rank 9 Demon Emperor ang sumigaw at tumalon papunta sa Battle Dragon platform. Sa katunayan, alam niyang hindi niya matatalo si Luo Luo, ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Swoosh! Sa sandaling lumapag ang rank 9 Demon Emperor na ito, si Luo Luo ay nagmamadaling umakyat. Ang bilis niya ay lumampas sa reaksyon ng una, at sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang maliit na kamay. Dapat malaman na ang mga sitwasyong tulad nito ay bihirang mangyari noon. Ang Undying Dragon Emperor ay isa sa 2 higanti ng Dragon Domain, at tiyak na hindi kakaunti ang kanyang mga reward. Ang lahat ng naruroon ay tumpak na makakadama na si Luo Luo ay nasa antas ng isang rank 9 Demon Emperor, na nangangahulugan na ang susunod na aakyat ay dapat na kahit isang rank 9 Demon Emperor. Mauna na ako, isang rank 9 Demon Emperor ang sumigaw at tumalon papunta sa Battle Dragon stage. Sa katunayan, alam niyang hindi niya matatalo si Luo Luo, ngunit kailangan pa rin niyang umakyat at subukan. Whoosh! Sa sandaling lumapag ang rank 9 Demon Emperor na ito, si Luo Luo ay nagmamadaling umakyat. Ang bilis niya ay lumampas sa reaksyon ng nauna, at sa isang kaway ng kanyang maliit na kamay. Instant kill. Biruin mo, kahit na hindi pa pinino ni Luo Luo ang Heavenly Demon Heart, tiyak na hindi siya magiging isang taong makakalaban ng iba sa parehong antas. Sumunod ay isang rank 1 Demon Venerable. Gayunpaman, ang isang rank 1 Demon Venerable ay agad pa ring napatay ni Luo Luo. Totoo rin ito para sa isang rank 2 Demon Venerable, na madaling sinampal ni Luo Luo. Tungkol naman sa rank 3 Demon Venerable, ang orihinal na akala ng lahat ay may makikita, ngunit sa huli, siya ay natampol pa rin ng isang palad. Naglalaban na ito sa 3 kaharian. Bukod dito, ang mga taong umakyat sa entablado ay pawang mga natatanging figure ng parehong antas, ngunit agad silang pinatay ni Luo Luo, isang rank 9 Demon Emperor, na talagang nakakahiya. Pagkatapos ay ang susunod ay isang rank 4 Demon Venerable. Paki-enlighten mo ako, Your Highness Luo Luo. Isang binata ang nakakuyom ng kanyang mga kamao kay Luo Luo. This time, let's switch it up. You attack me. Si Luo Luo ay hindi agad umatake, ngunit direktang sinabi. Sige, masasaktan kita. Hindi naman mapagpanggap ang binata at diretsyong pumayag. Nang matapos siyang magsalita ay mabilis siyang lumabas. Ang suntok na ito ay dumiretso sa mukha ni Luo Luo. Ang binatang ito ay isang rank 4 Demon Venerable. Kung ilalagay siya sa ibang lugar, sapat na siyang henyo para hamunin ang isang rank 5 Demon Venerable. Ngunit ang ganoong lakas ay halatang hindi sapat sa harap ni Luo Luo, isang Heavenly Envy Fox na nagpino sa Heavenly Demon Heart. Bang! Si Luo Luo ay hindi gumalaw, ngunit ang kamao ng binata ay hindi tumama kay Luo Luo, ngunit naharang ng isang harang. Ano? Isang harang na pinalapot mula sa enerhiya ng demonyo ang talagang hamarang sa buong lakas na suntok ni Wu Jun. Nagulat ang lahat. Hindi ako naniniwala. Umungol si Wu Jun sa kanyang puso at muling sumuntok. Bang! 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 Ang bawat suntok ay mabangis, ngunit lahat sila ay naharang ng enerhiya ng demonyo. Sa sandaling ito, biglang umungal si Wu Jun sa langit at direktang nagbago sa kanyang tunay na anyo. Ang tunay na anyo ni Wu Jun, kahit na hindi isang 5-clawed Golden Dragon, ay isa ring Scarlet Golden White Dragon, na isang antas na mas mahina kaysa sa 5-clawed Golden Dragon. Whoosh whoosh whoosh. Sa pagkakataong ito ay ang buong puwersang pag-atake ng buntot ni Wu Jun,
sapat na upang basagin ang katawan ng isang ordinaryong rank 5 Demon Venerable. Gayunpaman, hinaranggan pa rin ito ng Demon Energy Barrier ni Luo Luo. Logically speaking, imposible. Nagulat na sabi ng Crimson Dragon Emperor sa mataas na langit. Hindi, Old Red, tingnan mo si Luo Luo. Biglang pinaalalahanan siya ng Undying Dragon Emperor. Matapos mapaalalahanan ng Crimson Dragon Emperor, tiningnan niyang mabuti at nalaman na medyo naiiba si Luo Luo sa oras na ito. Kaya ganyan, pumasok na siya sa state of sitting and forgetting. No wonder na napakalakas ng Demon Energy Barrier. It turns out that she is mobilizing the surrounding immortal energy. Agad na naunawaan ng Crimson Dragon Emperor. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa dalawang nangungunang eksperto sa Dragon Domain. Bang! Sa oras na ito, isa pang muffled sound ang nagmula sa Battle Dragon stage. Ang Scarlet Golden White Dragon na anyo ni Wu Jun ay direktang sinuntok ni Luo Luo sa ulo, at pagkatapos ay lumipad ang buong dragon palabas ng Battle Dragon stage. Instant kill pa rin. Hiss! Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Si Luo Luo, na nasa antas lamang ng rank 9 Demon Emperor, ay madaling humamon sa 4 na kaharian, at tila may natitirang lakas. Kung makalusot siya sa Demon Venerable, hindi ba siya magiging mas malakas? Hindi na kailangang umakyat ang rank 4 Demon Venerables. Next, let's have rank 5 Demon Venerables. Sabi ng Undying Dragon Emperor. Kahit hindi niya sabihin, tinatayang walang rank 4 Demon Venerables ang lalabas para humingi ng payo. Halata namang hindi nila kayang talunin siya. Ngayon lang ay nasa pinakamataas na antas si Wu Jun sa rank 4 Demon Venerables, ngunit nasuntok siya ni Luo Luo. Hindi ba uulitin ng iba ang parehong pagkakamali kung sila ay umakyat? Gayunpaman, habang ang isang tao ay lumipad palabas ng Battle Dragon stage, ang mga damdamin ng mga taong naruroon ay pinakilos din. Susunod ay ang rank 5 Demon Venerable. Iniisip ko kung matagumpay ba nilang hamunin si Luo Luo. Pupunta ako. Tumalon ang isa pang binata. Kilala ng lahat ng naruroon ang taong ito. Siya ay kabilang sa nangungunang tatlong ng rank 5 Demon Venerables, na pinangalan ng Xing Qiwen, at ang kanyang tunay na anyo ay isang Gale Rock. Pagkatapos niyang umakyat sa entablado, hindi siya nag-aksaya ng kahit na anong salita at direktang naging daloy ng liwanag at sumugod kay Luo Luo. Bang! Nakatayo pa rin doon si Luo Luo, sinusubukan ang lakas ng kanyang Demon Energy Barrier. Sa mahinang tunog, nakaharang pa rin ang kamao ng binata. Ang lakas ng depensa, nanginginig ang puso ng lahat. Marami sa mga taong naruroon ay nasa gitna at mataas na antas ng Demon Venerables. Nakikita nilang lahat na ang suntok ni Xing Qiwen ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa sa pag-atake ng buntot ni Wu Jun sa kanyang tunay na anyo. Gayunpaman, hindi pa rin ito naalog ang Demon Energy Barrier ni Luo Luo. Kung hindi mo man lang masira ang Demon Energy Barrier ko, hindi ka qualified na maging kalaban ko. Malamig na sumangot si Luo Luo sa kanyang puso at direktang kumilos. Napaka-humble niya noon, ngunit pagkatapos pinuhin ang puso ng langit na demonyo, lumitaw ang kanyang pagmamataas. Bagamat malakas ang lakas ni Xing Qiwen, nakatanggap lang siya ng 3 suntok mula kay Luo Luo bago siya nabagsak sa Battle Dragon stage. Matagumpay na hinamon ni Luo Luo ang 5 kaharian. Hiss! Gulat na ang lahat kaya hindi na sila makapagsalita. Si Luo Luo ay talagang tumawid sa 5 kaharian. Pagkatapos, kapag nakapasok siya sa rank 4 Demon Venerable sa hinaharap, magiging mas malakas ba siya kaysa sa 18 Dragon Guards? Ngayon, kahit ang rank 5 Demon Venerables ay hindi kayang tumagal ng 3 galaw sa ilalim ng mga kamay ni Luo Luo, kaya maaari lang silang magpadala ng rank 6 Demon Venerables. Feng Qingshan, umalis ka na. Matapos makita ang eksenang ito, personal na tinawag ng Undying Dragon Emperor ang pangalan ng isang tao. Si Feng Qingshan ang number 1 sa rank 6 Demon Venerables, at number 1 din sa nakababatang henerasyon ng Dragon Domain. Ang kanyang tunay na anyo ay isang 5-clawed Golden Dragon. Sa pagkakataong ito, kung matatalo siya ni Luo Luo, kukunin niya ang titulo ng numero 1 henyo sa Dragon Domain. Huwag maging pabaya, direktang mag-transform sa iyong tunay na anyo. Ang Undying Dragon Emperor ay ipinadala ang kanyang boses kay Feng Qingshan ng pribado. Oo, Lolo,
Magalang na tumugon si Teng Qingshan, at pagkatapos, bago pa man makapasok sa arena, nagbagong anyo siya sa isang 10,000 metrong haba na 5 clawed golden dragon, na nagniningning na may gininto ang liwanag, tulad ng isang maliit na araw. Sa katunayan, sa larangang ito, hindi na mahalaga ang laki ng katawan. Kahit na lumaki sila sa milyon-milyong metro, o kahit milyon-milyong milya, madali silang tumawid. Tiningnan ni Luoluo ang 5 clawed golden dragon sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang pink na kamao ay hindi maiwasang kumuyam. Alam niya na itong si Teng Qingshan ay iba sa mga taong nakilala niya noon. Sa pagkakataong ito, malamang na kailangan na niyang lumabas. Siyempre, kung mapipilitin siya ni Teng Qingshan na mag-transform sa kanyang totoong anyo ng Heavenly Envy Fox ay depende sa kanyang kakayahan. Magsimula na tayo. Ang Undying Dragon Emperor ay nag-transform sa isang referee at sinabi. Sa susunod na sandali, sina Teng Qingshan at Luoluo ay sabay na kumilos. Nako, magiging masaya ito. Pinurin ni Teng Qingshan ang Heavenly Demon Heart. Kahit isang rank 8 Demon Venerable ay walang magagawa sa kanya. I wonder kung makakayanan ng Her Highness Luoluo. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa antas ng lahi, ang ating 5 clawed golden dragon ay nasa ibaba ng Supreme Red Dragon, at ang Supreme Red Dragon ay hindi kasing husay ng Heavenly Envy Fox, kaya sa pagkakataong ito ay mahirap sabihin. Tama, bagamat si Teng Qingshan ay 6 na kaharian na mas mataas kaysa sa kataas-taasang Luoluo, ang kataas-taasang Luoluo ay isang Heavenly Envy Fox, kaya marahil ay makakabawi siya sa pagkakaibang ito. Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata at maingat na pinagmasdan ang labanang ito. Kabanata 1786, linya ng dugo na maihahambing sa nakasusuklam na fox sa langit. Nagsimula ang labanan sa pakikipaglaban nina Luoluo at Teng Qingshan, ngunit sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, si Teng Qingshan ay bahagyang nakahihigit. Pagkatapos ng lahat, siya ay 6 na kaharian na mas mataas at napino ang Heavenly Demon Heart. Gayunpaman, naunawaan ni Luoluo ang kalagayan ng Heavenly Sting Fox na nakaupo sa limot, gamit ang napakalaking immortal na enerhiya upang palakasin ang kanyang pisikal na katawan. Kaya naman, sa round na ito, pantay ang tugma ng dalawa. Sok, nakakatakot na talaga ang babaeng ito ngayon. Kung ako ay isang 9th grade Immortal Exalt, tiyak na hindi ko matatalo itong Teng Qingshan, maliban kung idagdag ko ang Zuan God Battle Armor. Sabi ni 3-Old-1 sa gilid. Bagamat kaya niyang lumaban sa 6 na kaharian, laban lang iyon sa mga ordinaryong tao. Kung nakatagpo siya ng isang tunay na henyo, hindi ito gagana. Sa Battle Dragon Arena, ang labanan ay napakatindi. Bagamat tila si Teng Qingshan ang binugbog, talagang hindi siya nasugatan. Tulad ng inaasahan sa isang 5 clawed golden dragon, ang mga gintong kaliskis nito ay talagang matigas. Mukhang hindi kita matatalo nang hindi ako nagbabago sa aking tunay na anyo. Napaisip si Luoluo sa kanyang sarili at pagkatapos ay direktang nagbago. Nakasusuklam sa langit na fox. Isang invisible pressure ang kumalat. Bagamat ang kaharian ni Luoluo ay mas mababa kaysa sa karamihan ng mga taong naroroon, ang kanyang Heavenly Sting Fox na bloodline ay pinigilan ng lahat. Sa sandaling lumitaw ang tunay na anyo ng Heavenly Sting Fox, ilang tao ang nakaramdam ng paninikip sa kanilang mga dibdib at halos hindi makahinga. Anong lakas ng pressure? Hindi ko akalain na makikita ko ang maalamat na Heavenly Sting Fox. Maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Si Prinsesa Luoluo ay tiyak na magagawang pangunahan tayo upang mabawi ang Demon Realm at talunin ang hukbo ng Netherworld sa hinaharap. Ang Demon Realm ay teritoryo ng ating lahi ng demonyo. Hindi na natin kailangang pansamantalang manirahan sa Immortal Realm sa hinaharap. Masiglang nag-usap ang mga tao, ang kanilang mga emosyon ay umaagos. Sa kabilang banda, si Teng Qingshan, itong 5 clawed golden dragon, nang lumitaw ang Heavenly Sting Fox, nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Ito ay isang manifestasyon ng kanyang bloodline na pinigilan ngunit ayaw magpasakop. Umuungol. Si Teng Qingshan ay umungal sa langit, winuwagayway ang kanyang mga kuko. At inatake si Luoluo. Ang pares ng nakakabighaning mga mata ni Luoluo ay biglang kumislap, at ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang gintong daloy ng liwanag, na agad na tumusok sa mga kuko ni Teng Qingshan.
Pagkatapos, ang kanyang siyam na buntot ay biglang tumangay, at ang katawan ni Teng Qingshan ay naputol sa kalahati sa baywang. Ang labanang ito, natatakot ako, ay natukoy na ang kahihinatnan. Luo-luo, panalo. Bagamat saglit lang ito, taglay na ni Luo-luo ang lakas para agad na patayin si Teng Qingshan. Kung ito ay isang buhay at kamatayang labanan, malamang na mapunit sa kalahati ang Heavenly Demon Heart ni Teng Qingshan. Ang hakbang na iyon ay ang ultimate technique ni Luo-luo, ang Nine-Tailed Fan, na sapat na upang magdulot ng banta sa isang ika-8 grade Demon Venerable. Natahimik ang buong arena, maging ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay nabigla. Ang lakas ni Luo-luo ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Hindi nila inaasahan na si Teng Qingshan ay magiging napakahirap sa harap ni Luo-luo. Old Jin, gusto mo bang magpadala ng isa pang 7th grade Demon Venerable? Ang Crimson Dragon Emperor ay ipinadala ang kanyang boses sa Undying Dragon Emperor sa takot. Hindi na kailangan, si Luo-luo ay isa pa lamang na ika-9 na baitang Demon Emperor ngayon. Pag-usapan natin ito kapag nakapasok na siya sa Demon Venerable Realm, umiling ang Undying Dragon Emperor. Si Luo-luo, isang ika-9 na baitang Demon Emperor, ay nagtataglay na ng ganoong lakas. Kapag siya ay tumuntong sa Demon Venerable Realm, gaano kaya kalakas ang kanyang lakas? Ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay parehong inaabangan ito. Bagamat walang nakatanggap ng reward sa Dragon Domain sa hamon na ito, nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng Heaven Sting Fox, na magandang balita din para sa kanila. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat kung ang Undying Dragon Emperor ay magpapadala ng isang ika-7 baitang Demon Venerable, biglang isang maliit na figure ang bumungad sa Battle Dragon Arena. Ito ay isang maliit na gintong buhok na unggoy, hindi mas malaki kaysa sa isang palad, na may hawak na isang manipis na baras na bakal. Matapos makapasok sa Battle Dragon Arena, tumingin lang ito kay Luo-luo. Ang cute naman ng unggoy. Nang makita ni Luo-luo ang maliit na unggoy na ito, agad na nagningning ang kanyang mga mata, at naghanda siyang sumulong at asarin ito. Ngunit sa sandaling ito, Luo-luo, mag-ingat ka. Ang Undying Dragon Emperor ay nagmamadaling sumigaw. Nang marinig ito, huminto si Luo-luo at gulat na tumingin sa Undying Dragon Emperor. Nararamdaman niya na ang maliit na unggoy na ito ay isa lamang sa ika-7 baitang Demon Emperor, at ito ay tila isang walang kamatayang hayop. Ano ang dapat katakutin? Ang unggoy na ito ay isang immortal na hayop na bumalik sa akin noon. Napakaantok, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban nito ay napakaganda. Ipinadala ng Crimson Dragon Emperor ang kanyang boses kay Luo-luo. Napakamangha, ngunit ito ay 2 kaharian na mas mababa kaysa sa akin, sabi ni Luo-luo na may pagtataka. Siya ay isang ika-9 na baitang Demon Emperor, at pagkatapos na magbago sa kanyang tunay na anyo, direkta niyang pinatay si Teng Qingshan, na nasa ika-6 na baitang Demon Venerable na antas. Hindi kaya mas makapangyarihan ang maliit na unggoy na ito kaysa kay Teng Qingshan. Paano naging posible iyon? Hindi makapaniwala si Luo-luo. Tumili ng tili. Sa oras na ito, ang maliit na unggoy sa harap ni Luo-luo ay biglang sumigaw ng 2 beses at kumaway kay Luo-luo. Are you asking me to attack? Tanong ni Luo-luo, na tila nauunawaan. Tumili ng tili. Tumango ang maliit na unggoy. Kaagad, tumingin si Luo-luo sa Undying Dragon Emperor, hinahanap ang kanyang opinyon. Munting unggoy, anong gusto mong gawin? Tanong ng Crimson Dragon Emperor. Squeak 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 squeak. Ilang beses sumigaw ang munting unggoy. Kung ito ay isang ordinaryong immortal na hayop, halos lahat ng lahi ng demonyo ay mauunawaan ito. Gayunpaman, kakaiba ang wika ng maliit na unggoy na ito, at maging ang Crimson Dragon Emperor ay hindi ito lubos na maunawaan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naunawaan ng Crimson Dragon Emperor na gustong makipagsapalaran ng maliit na unggoy kay Luo-luo at hindi siya sasaktan. Ang mga salitang ito ay labis na hindi nasisiyahan kay Luo-luo. Naintindihan din niya ang sinabi ng maliit na unggoy, ano ang ibig mong sabihin ay hindi siya sasaktan nito, halatang mababa ang tingin nito sa kanya. Ito, sige. Nagkatinginan ng Crimson Dragon Emperor at ang Undying Dragon Emperor at saka tumango. Kasama nila, itong 2 9th grade Demon Venerables, na nanunood,
hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Gayunpaman, bago matulog ang maliit na unggoy na ito, isa lamang itong ikatlong baitang Demon Emperor, at ngayong nagising na ito, isa na itong ikapitong baitang Demon Emperor. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Tingnan mo kung paano kita linisin, malamig na senggal ni Luo sa kanyang puso. Sa oras na ito, pinaalalahanan siya ni Yesuan sa labas ng arena sa pamamagitan ng voice transmission, Luo, mag-ingat, mukhang kakaiba ang maliit na unggoy na ito. Okay, young master. Sumagot si Luo at direktang sumugod sa anyo ng tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang maliit na unggoy na ito ay hindi sinasadyang umiwas at nakatayo lamang doon, sinipan ni Luo. Ano? Nagulat si Luo. Akala niya ay iiwas ang maliit na unggoy. Ang lakas ng sipa na ito ay hindi maliit, at ang isang ikapitong baitang Demon Emperor ay malamang nasasabog ang katawan nito. Gayunpaman, ang bagay na inaalala niya ay hindi nangyari. Matapos tiisin ang sipa na ito, ang maliit na unggoy ay pumihit patalikod at ngumisi. Tila ang lakas ng maliit na unggoy na ito ay talagang hindi kasing simple ng sinabi ng Crimson Dragon Emperor. Kaya nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre, tapos gamaan ang loob ko. Pinaikit ni Luo ang kanyang mga mata at sinimulang gamitin ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, ang bilis ng munting unggoy na ito ay napakabilis, at talagang sinimulan nitong kulitin si Luo. Nakakatawa ang itsura nito na nagkakamot ng tenga at pisngi. Ano ang pinagmulan ng munting unggoy na ito? Nang aasar talaga ito kay Prinsesa Luo. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay ibinalik ito ng Crimson Dragon Emperor. Hindi, mukhang sinundan nito pabalik ang Crimson Dragon Emperor. Natatandaan ko na ginamit nito ang manipis na bakal na baras na iyon para tanggayan ang maraming tao noong panahong iyon, kahit 6 na kaharian ang mas mataas. Ito ba ay isang uri ng napaka-immortal na hayop? Pero sa aking alaala, parang walang uri ng unggoy o unggoy na may kukumpara sa Heavenlit Sting Fox, di ba? Ang mga nanunood na naruroon lahat ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon, nakatingin sa Battle Dragon Arena. Sa oras na ito, galit na si Luo. Siya, nakakapatay lang agad kay Teng Qingshan, ay tinutokso ng isang maliit na unggoy. Ito ay hindi mabata. Kabanata 1787, Skybreaking Divine Ape. No, pagbabago. Nang walang pangalawang salita, nagbago si Luo sa kanyang tunay na anyo. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Luo ay ang kanyang Heavenly Fox bloodline ay tila walang epekto sa maliit na unggoy na ito. Dapat mong malaman na noong nakikipaglaban kay Teng Qingshan ngayon lang, hindi ginamit ni Teng Qingshan ang kanyang buong lakas, hindi hihigit sa 70% dahil pinigilan siya ng Heavenly Fox bloodline ni Luo. Ngunit ngayon, hindi na apektado ang maliit na unggoy, na nagpapakita na ang bloodline ng maliit na unggoy ay maihahambing sa Heavenly Fox, o kahit na nalampasan ito. Tulad ng inaasahan, ang maliit na unggoy na ito ay maaaring isang uri ng mutated na immortal na hayop, kahit na sa parehong antas ng Heavenly Fox. Nagpalitan ng tingin ng Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor, pareho ang iniisip. Sa Battle Dragon platform, si Luo, na nagbago sa kanyang anyo ng Heavenly Fox, ay lubos na umunlad sa lahat ng aspeto. Ngayon, ang maliit na unggoy ay nahihirapan ng kaunti, at hindi naiwasang magsimulang iwagayway ang manipis na bakal sa kanyang kamay, nagsimulang lumaban. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga tunog sa pandinig ng lahat. Nagulat ang lahat. Ang maliit na unggoy, sa antas ng isang ikapitong baitang demonyong emperador, ay tila pantay na tugma sa ikasyam na baitang demonyong emperador na si Heavenly Fox. Ano ang nangyayari? Ano nga ba ang pinagmulan ng maliit na unggoy na ito? Nag-isip muli ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor. Habang nakikipaglaban ang maliit na unggoy kay Luo, mabilis na tinanong ni Yesuan ang Immortal Grade Devouring System na ice-scan ang maliit na unggoy. Natuklasan niya na kahit ang Immortal Grade Devouring System ay hindi matukoy ang uri ng maliit na unggoy. Maaaring ang bloodline ng maliit na unggoy ay masyadong marangal, o ang kaharian ni Yesuan ay hindi sapat. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila dahado si Luo. Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Yesuan, at nakapagdesisyon na siyang kunin ang demonyong unggoy na ito.
Isang bloodline na mas makapangyarihan kaysa sa Heavenly Fox. Kung masusupol niya ito, tiyak na magiging super combat power ito sa hinaharap. Sok sok sok. Napangiti si Yezuan sa loob. Isa na siyang ika-4 na baitang Immortal Emperor, 4 na kaharian na mas mababa sa demonyong unggoy na ito. Pagdating ng oras, gagamitin niya ang Super Dev R mula sa malayo para dalhin ang demonyong unggoy na ito sa planting space, at pagkatapos ay puwersahang pumirma ng kontrata. Ito ang kanyang plano. Bagamat medyo masama, kung magiging alaga niya ang maliit na unggoy na ito, masisiyahan siya sa epekto ng pagtaas ng lakas ng alagang hayop. Pagdating ng oras, maaaring direktang patayin ng maliit na unggoy si Luo-Luo sa ilang segundo. Sa Battle Dragon platform, ang labanan ay pumasok na sa isang lagnat na estado, kung saan si Luo-Luo at ang maliit na unggoy ay nag-aaway ng walang kapantay. Bilang karagdagan, dapat sabihin na ang depensa ng maliit na unggoy na ito ay kamangha-mangha, at kinuha pa nito ang nine-tailed fan ni Luo-Luo ng diretsyo, na isang sobrang trick na pumatay kay Teng Qingshan sa ilang segundo. Ang pinakamahalaga, ang maliit na unggoy ay hindi nasaktan. Ano ang gawa sa katawan na ito? Grabe, grabe talaga. Squeak squeak squeak. Biglang huminto ang maliit na unggoy at nagtatakang nagtanong. Ang pagsasabi ng aking lakas ay medyo kakaiba. Naunawaan ni Luo-Luo ang mga salita ng maliit na unggoy at biglang naalala ang plano ni Yezuan ngayon, at agad na ngumiti. Iyon ay dahil mayroon akong isang mahusay na master. Pagkatapos pumirma ng kontrata sa kanya, ang aking lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng 2 kadahilanan. Squeak squeak, bahagyang nagulat ang maliit na unggoy, at sinundan ang tingin ni Luo-Luo, sa wakas ay damapo kay Yezuan. Gayunpaman, hindi ito hanggal. Kung ito ay pumirma ng isang kontrata sa isang tao, ito ay magiging isang mahirap na bagay, hindi bababa sa hindi nito masira ang kontrata sa kasalukuyan. Nang makita ang kahinahinalang tingin ng maliit na unggoy, muling bumulong si Luo-Luo. Bukod dito, mayroon din siyang malayang espasyo kung saan ang daloy ng oras ay higit sa 10,000 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Ang pananatili sa loob ng 10,000 taon ay 1 taon lamang sa labas. Squeak squeak squeak. Nagningning ang mga mata ng maliit na unggoy. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Luo-Luo, kung gayon ito ay isang magandang lugar. Sa hinaharap, maaari niyang palitan ang kanyang pagtulog sa loob. Kung ayaw mong maniwala, kalimutan mo na. Sa pagkakataong ito, bibilangin kita bilang panalo. Babalik muna ako sa pag-iisa, at kapag nakapasok na ako sa loob ng first grade Demon Venerable, babalik ako para abusuhin ka. Nang makitang nag-aalangan pa ang maliit na unggoy, agad na nag-transform si Luo-Luo sa anyo ng tao, at pagkatapos ay tumalikod at umalis sa Battle Dragon platform. Squeak squeak, ang maliit na unggoy ay biglang naging daloy ng liwanag, kumislap sa harap ni Luo-Luo, at same time na nagtanong muli. Siyempre totoo, gusto mo bang subukan ko ang edad ko para makita mo? 20 years old pa lang ako simula nang ipanganak ako. Nakangiting sabi ni Luo-Luo. Sa katunayan, siya ay 20 taong gulang pa lamang mula nang siya ay isilang. Bukod dito, kahit na ito ay 200 taon, 2,000 taon, o kahit 20,000 taon, ito ay wala sa mata ng mga taong naroroon. Kaya lang, ang pagpasok sa ika-9 na baitang Demon Emperor sa loob ng 20 taon ay medyo masyadong peke. Nang marinig ito, ang maliit na unggoy ay direktang lumingon at humarap kay Yezuan, at pagkatapos ay lumuhad sa harap ni Yezuan upang tingnan siya. Napag-alaman na ang bloodline sa katawan ni Yezuan ay napakahalo, at kahit na hindi nito makita si Yezuan, na medyo kakaiba. Squeak squeak squeak, 2 beses na tinawag ng maliit na unggoy si Yezuan. Luo-Luo, ano ang sinasabi nito? Naguguluhang tanong ni Yezuan. Bagamat hindi rin makapagsalita sina Megatron at Azure Ghost Venerable, naiintindihan niya ang mga ito matapos pumirma ng kontrata sa kanila. Ang maliit na unggoy na ito ay hindi niya alaga, at hindi niya naiintindihan ang wika ng hayop, kaya natural na hindi niya alam. Nagtatanong kung pareho ka ba sa sinabi ko. Ang boses ni Luo-Luo ay narinig sa isipan ni Yezuan. Siyempre totoo, kung pipirma ka ng kontrata sa akin, siguradong hindi ka magsisisi. Mabilis na sabi ni Yezuan. Squeak squeak. Nag-isip sandali ang maliit na unggoy at tumawag ng 2 beses pa.
Young Master, sinabi nitong pumirma muna ng katumbas na kontrata para makita. Isinalin ni Luo Luo. Okay. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at mabilis siyang nagpalit ng katumbas na kontrata mula sa Immortal Grade Devouring System. Ang tinatawag na pantay na kontrata ay nangangahulugan na matapos itong lagdaan, hindi maaaring utusan ni Yezuan ang maliit na unggoy. Kung ito ay isang master servant na kontrata, kung gayon ang maliit na unggoy ay kailangang sumunod sa mga utos ni Yezuan. Sa kabilang panig, ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay hindi naintindihan kung ano ang ginagawa ni Luo Luo at ng maliit na unggoy, at tahimik na nanunood. Ngunit sa susunod na sandali, naunawaan nila. Ano, pumirma ng kontrata. Ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay nagulat. Ang pinaka-nagulat ay ang huli, kung tutuusin, gusto rin niyang pumirma ng kontrata sa maliit na unggoy, ngunit hinamak ng maliit na unggoy, na nagsabing hindi siya kwalipikado. Kahit na siya, isang 9th grade Demon Venerable, ay hindi kwalipikado. Paano naging kwalipikado si Yezuan? Bagamat kapatid ni Luo Luo si Yezuan, hindi pa rin okay, di ba? Gayunpaman, nakikita nila na ito ay isang pantay na kontrata, at ang maliit na unggoy ay payag, kaya't wala silang masabi. Ding, ang host ay pumirma ng katumbas na kontrata sa Heaven-breaking Divine Ape. Ding, ang pangunahing katawan ng Heaven-breaking Divine Ape ay ang Heaven-breaking Divine Stone, na automatikong ginawang magic weapon. Dalawang magkasunod na prompt ng system ang nagpatigil kay Yezuan sa lugar. Matapos lagdaan ng kontrata, nakita ng system ang uri ng bloodline ng maliit na unggoy, na naging isang immortal na hayop na tinatawag na Heaven-breaking Divine Ape. Gayunpaman, ang pangunahing katawan ng Heaven-breaking Divine Ape ay ang Heaven-breaking Divine Stone. Ano ang nangyayari? Ang lalaking ito, lumabas ba siya sa isang bato tulad ni Sun Wukong? Bukod dito, ito ay automatikong napino sa isang magic armas, ito ay masaya. Kabanata 1788 Super Assistant. Tirit-tirit. Matapos lagdaan ng maliit na unggoy ang kontrata kay Yezuan, naramdaman ito. Tumaas talaga ito ng isang beses. Hindi nagsinungaling si Luo Luo dito. Ngayon pa lang ay iniisip nito, kung nagsisinungaling si Luo Luo dito at pumirma ng kontrata kay Yezuan, papatayin nito si Yezuan gamit ang isang stick, ngunit hindi nito inaasahan na totoo ang sinabi ni Yezuan at Luo Luo. Sa ganitong paraan, ang maliit na unggoy ay naging ikalimang alagang hayop ni Yezuan, at siya rin ang pinakamakapangyarihang alagang hayop kailanman. Isa lamang ang ikapitong baitang demonyong emperador, nakipaglaban siya kay Luo Luo, isang ikasyam na baitang demonyong emperador, at sa oras na iyon ay wala itong dobleng pagtaas ng alagang hayop. Kung ang maliit na unggoy ay naging alagang hayop ni Yezuan ngayon, na tinatamasa ang dobleng pagtaas na iyon, tiyak na hindi si Luo Luo ang magiging kalaban nito. Ano ang pinagmulan nitong Heaven-breaking Divine Ape, ang maliit na unggoy? Medyo makapangyarihan, di ba? Paano ba yan, hindi naman ako nagsinungaling sa'yo di ba? Nakangiting sabi ni Yezuan sa maliit na unggoy. Tumili ng tili. Ang boses ng maliit na unggoy ay umalingaw sa isip ni Yezuan, at ngayon ay naiintindihan na ng huli ang sinasabi ng maliit na unggoy. Huwag kang mag-alala, hindi rin nagsinungaling sa iyo ang lugar na iyon, ngunit ayaw kong ilantad ito sa iba, pag-uusapan ko ito pagbalik ko mamaya, mabilis na sabi ni Yezuan. Tumili ng tili. Nakompromiso ang maliit na unggoy. May pangalan ka ba? Kung hindi, tatawagan kitang Pat-iyan mula ngayon, sabi ni Yezuan. Tumili ng tili. Tumawag ang maliit na unggoy, ibig sabihin ay hindi mahalaga. Tawagan ito kung ano ang gusto mo. Sa ganitong paraan, nagdagdag si Yezuan ng isang sobrang general, at ito ay isa pa ring mas nakakalaban sa langit kaysa kay Luo Luo. Ngayon, ang limang alagang hayop ni Yezuan ay mas mataas sa kanya. Ang Three Old Man, Megatron, Sheer Ghost Venerable, at Heaven-breaking Divine Ape ay pawang nasa ikapitong baitang immortal na antas ng emperador, habang si Luo Luo ay isang ikasyam na baitang immortal na emperador. Para naman kay Yezuan mismo, siya ay isang immortal na emperador sa ikatlong baitang, nakakaawa. Gayunpaman, ngayon ay umaasa siya sa mga alagang hayop upang kumain, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili,
Bawat labanan ay nanunood mula sa gilid, ito ay sobrang komportable. Sa kabilang panig, nakita ni Chilongdi at Undying Dragon Emperor na talagang nasupil ni Yezuan ang maliit na unggoy, at hindi napigil ang tumalon pababa. Binata, paano mo ito napasuko? Hindi maiwasang magtanong ni Chilongdi. Gusto rin niyang supilan ang Heaven-breaking Divine Ape sa simula, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngayong ang Heaven-breaking Divine Ape ay nasakop na ni Yezuan, nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng balanse. Kung ito ay isang taong mas malakas kaysa sa kanya, ayos lang iyon, ngunit si Yezuan ay isa lamang ikatlong baitang immortal na emperador, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para masupol ito? Napaharap sa tanong na ito, ngumiti si Yezuan at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, lahat sila ay pumirma ng kontrata sa akin, kasama si Luoluo. Ano? Ang sagot na ito ay natakot din sa Undying Dragon Emperor at Chilongdi. Luoluo, may kontrata ba talaga kay Yezuan? Hehe, pinalaki ako ng Young Master, nang makilala ako ng Young Master, kahit ang mga immortal ay malayo, dinala niya ako sa makalangit na kapigatian, at pagkatapos ay umakyat sa immortal na mundo, kung hindi, baka namatay ako sa ilalim ng makalangit na kapigatian, nakangiting sabi ni Luoluo. Sa mata ng mga tagalabas, si Luoluo ay tinatayang nagtanim ng 10,000 taon, at gayon din si Yezuan. Gayunpaman, nasa 20s o 30s pa lang sila. Kung sasabihin ang sikretong ito, tiyak na matatakot ang ilang demon cultivator na may mahinang magic heart sa sakit sa puso. Ito, nagkatinginan ng Undying Dragon Emperor at Chilongdi. Dahil si Luoluo ay pumirma ng kontrata kay Yezuan ng napakaaga. Kung gayon wala silang masabi, ngunit medyo nag-aalala pa rin sila. Binata, anong uri ng kontrata ang pinirmahan mo kay Luoluo? Nagtanong ang Undying Dragon Emperor sa pamamagitan ng voice transmission. Nang makilala ko si Luoluo, gusto niya akong gayumahin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay binatikos ko siya. Noong panahong iyon, pumirma kami ng kontrata sa dugo ng Master Servant, matapat na sagot ni Yezuan. Ano, Master Servant Blood Contract? Nagulat ang Undying Dragon Emperor. Ang kontrata ng dugo ng Master Servant ay iba pa rin sa kontrata ng Master Servant. Sa kontrata ng Master Servant, maaaring utusan ng amo ang alipin. Kung ang Panginoon ay namatay, ang alipin ay magiging malaya. Kung ang alipin ay namatay, ang amo ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan. Gayunpaman, ang kontrata ng dugo ng Master Servant ay nangangahulugan na kung ang Panginoon ay namatay, ang alipin ay dapat ding mamatay. At kung mamatay ang alipin, hindi madadami ang amo. Sa madaling salita, kapag namatay si Yezuan, ililibing din si Luoluo kasama niya. Napakalupit. Dragon Emperor Lolo, huwag mag-alala, hindi mamamatay ang Young Master, nagmamadaling pagsingit ni Luoluo. Si Yezuan ay may lahat ng uri ng kakaibang kakayahan, pagbabalik ng oras, 4 na avatar, at iba pa. Hindi ganoon kadaling patayin siya. Higit pa rito, ngayon si Yezuan ay isa ng ikatlong baitang immortal na emperador, na pumapasok na sa pinakamataas na kaharian sa immortal na mundo. Bilang karagdagan, mayroon siyang malaking avatar na natitira sa mortal na mundo. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mong hanapin ang kanyang mortal na mundo. Gayunpaman, ito ay dapat na imposible. Ang pang-apat na avatar ni Yezuan ay hindi matatalo sa mortal na mundo, dahil mahina ang spatial na istruktura ng mortal na mundong iyon. Hindi pa banggitin ang immortal na emperador, maging ang Daluo Jinxian, natatakot ako na hindi sila makakababa sa mortal na mundo. Ang dahilan kung bakit maaaring umupo ang kanyang pang-apat na avatar ay dahil siya ay naging isang immortal sa mortal na mundo na iyon at hindi tatanggihan. At ang antas ng Daluo Jinxian ay bumaba sa mortal na mundo, pabayaan pa ang pagpatay sa kanya. Natatakot ako na hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo kapag nakita nila siya, at direktang masusupol sa lupain. Kung gayon, sino ang maaaring magbanta sa kanya? Bagamat sinabi iyon ni Luoluo, ang Undying Dragon Emperor at Chilongdi ay medyo nag-aalala pa rin, dahil sina Yezuan at Luoluo ay pumirma ng kontrata sa dugo ng Master Servant, at may kakayahan si Yezuan na sabihin iyon kay Luoluo. Dragon Emperor Senior, hindi rin mahina ang lakas ko, bakit hindi ka maghanap ng makakalaban sa akin? Biglang nagmungkahi, si Yezuan, maghanap ng tao,
Huminto ang Undying Dragon Emperor. Si Yezuan ay isa lamang immortal na emperador sa ikatlong baitang, ano ang silbi ng kaharian na ito? Sa rehiyon ng dragon, hanggat ang oras ng paglilinang ay lumampas sa 10,000 taon, halos lahat ng mga ito ay lumampas sa kaharian na ito. Kahit gaano kalakas si Yezuan, hindi siya masyadong malakas, tama ba? Forget it, wala na akong sasabihin. Nagpasya pa rin ang Undying Dragon Emperor na kalimutan ito. Pagkatapos ng lahat, mukhang mabait si Yezuan kay Luoluo. Dahil ang maliit na unggoy ay nasakop na rin ni Yezuan, nangangahulugan ito na si Yezuan ay dapat ding magkaroon ng ilang mga kasanayan. Dahil pinuprotektahan siya ni Luoluo at ng maliit na unggoy, mas ligtas din si Yezuan. Gayunpaman, ang Undying Dragon Emperor at Shilongdi ay may ideya na paghigpitan ang mga aksyon ni Yezuan sa kanilang mga puso, ibig sabihin, huwag hayaang madaling umalis si Yezuan sa rehiyon ng dragon, at manirahan sa rehiyon ng dragon mula ngayon. Inaasahan talaga ito ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, siya at si Luoluo ay pumirma ng kontrata sa dugo ng Master Servant. Kung mamatay siya, ililibing din si Luoluo kasama niya. At si Luoluo na ngayon ang numero 1 henyo sa rehiyon ng dragon, at tiyak na malalampasan niya ang Undying Dragon Emperor at Shilongdi sa hinaharap, at maabot pa ang Demon Dragon Emperor. Ang Demon Dragon Emperor ay dating pinuno ng mundo ng demonyo, ngunit sa huling labanan ng Underworld na umaatake sa mundo ng demonyo, upang masakop ang lahi ng demonyo na dumating sa immortal na mundo, kinubkob siya at pinatay ng mga master ng Underworld. Sa madaling salita, ang mga demonyong tao sa rehiyon ng dragon ng immortal na mundo ay naghihintay na lumaki si Luoluo at akayin silang bawiin ang mundo ng demonyo. Sa hitsura ni Luoluo, alam nila na ang sandaling ito ay malapit na. Ngayon, matagumpay na napanalunan ni Luoluo ang titulo ng numero 1 henyo sa rehiyon ng dragon, pagkatapos ang kanyang katayuan ay mas mataas din sa 18 Dragon Guard ng Undying Dragon Emperor at ang 9 na Blood Dragon Guard ng Shilongdi. Pangalawa lamang sa Undying Dragon Emperor at Shilongdi. Kabanata 1789, The Underworld Army. Bilang kapatid ni Luoluo, natural na tumaas ang katayuan ni Yezuan, at nakatanggap siya ng maraming proteksyon. Siyempre, sa halip na proteksyon, ito ay mas katulad ng pagsubaybay, dahil ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay hindi gustong umalis ni Yezuan sa Dragon Region, nakatumbas ng habambuhay na pagkakakulong. Tungkol dito, walang anumang reklamo si Yezuan, dahil alam niyang hindi siya makukulong ng Dragon Region. Ngayon, ang maliit na unggoy at si Yezuan ay pumirma ng isang kontrata, at ang ikinagulat ni Yezuan ay siya, tulad ng Azure Ghost Venerable at Megatron, ay maaaring mag-level up sa pamamagitan ng paglamon ng mga ores. Sa madaling salita, ang kanyang paraan ng pag-level ay eksaktong kapareho ng Azure Ghost Venerable at Megatron. Langit. Sa ilalim ng parehong antas, kahit na pagsamahin sina Luoluo, Azure Ghost Venerable, at Megatron, malamang na hindi sila magiging tugma para sa maliit na unggoy. Tinansya ni Yezuan na ang lakas nito ay lumampas na sa lakas ng isang kagalang-galang na demonyo sa ika-6 na baitang, at maging ang isang kagalang-galang na demonyo sa ika-7 baitang ay hindi makayanan ang buong lakas na hampas nito. Sa makatuwid, ang lakas nito ay dapat na nasa antas ng isang ika-8 baitang demonyo na kagalang-galang, na malapit sa isang ika-9 na baitang demonyo na kagalang-galang. Malaki ang kahalagahan nito kay Yezuan. Ilang araw pagkatapos ng Genius Challenge. Ding, Host Breakthrough, kasalukuyang level ay 4th grade. Immortal Emperor. Ding, Yanming Ghost Lord, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Skybreaking Divine Ape Breakthrough. Ang kasalukuyang level ay ika-8 baitang Immortal Emperor. Bilang karagdagan, pagkatapos mag-cultivate sa planting space, matagumpay ding nakapasok si Luoluo sa 1st grade Demon Venerable Realm. Kung noon pa man, natakot sana si Yezuan na ilantad ang planting space, ngunit naibunyag na niya ang sekreto ng pagpirma sa kontrata ng dugo ng Master Servant kay Luoluo, kaya hindi na mahalaga. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga pamamaraan at mahiwagang kayamanan sa Immortal Realm na maaaring magdala ng mga tao sa isang lugar. Ang Skybreaking Divine Ape pagkatapos ng tagumpay, kasama ng combat power amplification ng bloodline ni Yezuan, ang lakas nito ay malamang na hindi bababa sa Undying Dragon Emperor at Crimson Dragon Emperor.
Gayunpaman, ang super trump card na ito ng Skybreaking Divine Ape ay may nakamamatay na depekto, na ang pagkaantok. Pagkatapos ng bawat labanan, matutulog ito ng mahimbing para sa isang hindi tiyak na panahon. Dati, nakipag-away ito kay Luo-Luo, at hindi gumamit ng anumang mga kasanayan, kaya naging madali, at ayos lang pagkatapos manatili sa planting space ng ilang sandali. Young Master, nakalusot na ako ngayon sa 1st grade Demon Venerable, at ang lakas ko ay mas malakas kaysa sa isang 7th grade Demon Venerable, bakit hindi tayo pumunta sa Underworld ngayon? Biglang iminungkahi ni Luo-Luo. Kung lalabas tayo ngayon, ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay tiyak na hindi sasang-ayon, sagot ni Yezuan. Maghihintay pa ba tayo ng ilang sandali? Hanggang sa magkaroon ako ng lakas na maihahambing sa kanila, muling sabi ni Luo-Luo. Oo, maghintay ng 10 araw. Bahagyang tumango si Yezuan. Makalipas ang 10 araw, ang Three-Old, Azure Ghost Venerable, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay maaring makalusot sa 1st grade Demon Venerable, at kung gagamitin ni Luo-Luo ang Sitting and Forgetting state, tinatansya na maaabot niya ang 2nd grade Demon Venerable, o maging ang 3rd grade Demon Venerable. Sa ganoong lakas, sapat na upang labanan ang Undying Dragon Emperor at Crimson Dragon Emperor, at sa panahong iyon, kahit na magsanib puwersa sila, hindi nila mapipigilan si Yezuan. Lumipas ang oras ng unti-unti. Makalipas ang ilang araw, muling nakapasok si Yezuan at naabot ang ika-5 baitang Immortal Emperor, at ang Three-Old, Megatron, Azure Ghost Venerable, at Skybreaking Divine Ape ay muling nakapasok at naabot ang ika-9 na baitang Immortal Emperor. Hanggat makalusot sila ng isa pang beses, sila ay magiging Demon Venerables. Ang Skybreaking Divine Ape, nakakapirma lang ng Master Servant Blood Contract kay Yezuan, ay napakasaya na malapit na itong sumabog. Sa loob lamang ng ilang araw, 2 beses itong nasira, na nagpapataas ng lakas nito ng higit sa 10 beses, na sadyang nakakatakot. Hindi ito ang pangunahing punto, ang pangunahing punto ay maaari itong magpatuloy sa susunod na antas. Si Luo-Luo ay may malaking bilang ng mga likas na kayamanan, kaya hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, 3 araw lamang pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito, biglang isang mensahe ang ipinadala sa Rising Dragon City. Biglang lumitaw ang hukbo ng Underworld sa hilagang bahagi ng rehiyon ng Dragon. Nagulat ang Undying Dragon Emperor matapos malaman ang balita. Anong nangyayari, may daanan ba sa Underworld? Mabilis na tanong ng Crimson Dragon Emperor. Hindi, mayroong isang Underworld Ghost Venerable na walang habas na pumatay at ginagawang isang hukbo ng Underworld ang mga patay. Isang Dragon Guard ang nagulat. Isang Underworld Ghost Venerable, tila ito ay isang 9th grade ghost. Venerable, kinaikit ng Undying Dragon Emperor ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa Crimson Dragon Emperor, pupunta ako at puksain siya, manatili ka at babantayan ang Rising Dragon City. Pupunta ako, sabi ng Crimson Dragon Emperor. Ang aking 5-clawed Golden Dragon ay ang kalaban ng mga nilalang sa Underworld. Kung ito ay one-on-one na laban, hindi ako matatakot sa kanila. Kahit na kinugkob ako ng 2 o 3, may kakayahan akong makatakas, sabi ng Undying Dragon Emperor. Nang marinig ito ng Crimson Dragon Emperor, naramdaman din niyang may kabuluhan ito. Pagkatapos ng lahat, ang gininto ang liwanag ng 5-clawed Golden Dragon ay maaaring sugpuin ng mga nilalang sa Underworld. Kung ang mababang antas ng mga nilalang sa Underworld ay naiilaw, sila ay masusunog sa abo sa isang iglap. Sige, mag-ingat ka, tumango ang Crimson Dragon Emperor. Kaagad, pinangunahan ng Undying Dragon Emperor ang kanyang 18 Dragon Guards at direktang umalis sa Rising Dragon City, patungo sa hilagang bahagi ng Dragon Region. Para naman sa Crimson Dragon Emperor, binantayan niya ang Rising Dragon City. Kung talagang gusto nating ikumpara, ang Underworld ang pinakamalakas sa 4 na kaharian, dahil may kakayahan silang kontrolin ang mga nilalang sa Underworld, at mayroon ding 2 Ghost Emperors. Dahil dito, ang Demon Realm, na mayroon lamang isang Demon Emperor, ay inookupahan ng Underworld, at ang mga taong Demon Clan ay napilitang lumipat sa Immortal Realm. Para sa Immortal Realm, ang Azure Emperor at ang Martial Empress ay nasa Immortal Emperor Realm.
Ngayon, sa pagdaragdag ng mga eksperto sa Dragon Region, hindi sila natatakot sa Underworld. Sa oras na ito, ang Undying Dragon Emperor at ang 18 Dragon Guards ay umalis na sa Rising Dragon City, at ang mga nagpoprotekta kay Luo at Yezuan ay pinalitan ng Blood Dragon Guards ng Crimson Dragon Emperor. Lolo Red Dragon, saan pumunta si Lolo Dragon Emperor? Hindi maiwasang magtanong ni Luo sa pamamagitan ng voice transmission. Ang isang 9th grade Ghost Venerable ay lumitaw sa hilagang bahagi ng Dragon Region, at walang habas na ginagawa ang anumang gusto niya kasama ang hukbo ng Underworld. Ang Dragon Emperor ay humarap sa kanya, sagot ng Crimson Dragon Emperor sa pamamagitan ng voice transmission. Mga taong mula sa Underworld. Nang marinig ito, pinaikit ni Luo ang kanyang mga mata at sinabing, pupunta rin ako. Hindi, at sapat na ang Dragon Emperor. Hindi ka dapat umalis ngayon sa Rising Dragon City, paalala ng Crimson Dragon Emperor. Nadama niya na ang bagay na ito ay malamang na hindi ganoon ka-simple, at marahil ito ay isang pagkukunwari sa silangan at pag-atake sa kanlurang pananambang. Ang 9th grade Ghost Venerable ay pain lamang, at ang layunin ay paghiwalayin ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor. Matapos sumagot ang Crimson Dragon Emperor sa voice transmission, agad siyang nagpadala ng mensahe sa Asher Emperor at sa Martial Empress para ipaalam sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Dahil, kapag ang Underworld ay gumawa ng isang hakbang, tiyak na walang magandang bagay, at sa bawat oras na ang bagay ay hindi maliit. May mga teleportation array mula sa Azuriwood City at Martial Realm sa Rising Dragon City, at malamang na ang dalawang Immortal Emperors na ito ay magpapadala ng mga tao sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ekspresyon ng Crimson Dragon Emperor ay lubhang nagbago. Ano, hindi maipapadala ang mensahe? Nanlaki ang mga mata ng Crimson Dragon Emperor. Ngayon, ang gulo. Gaya ng inaasahan, nag-react lang siya nang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa isang lugar sa Rising Dragon City. Dagandong, nang marinig ito, ang Crimson Dragon Emperor ay mabilis na nagwalas at sumigaw sa isang solemn na boses, mag-ingat kayong lahat, may mga dayuhang kaaway na umaatake. Pagkatapos, nagwalas siya patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Nagulat din ang mga angkan ng demonyo sa Rising Dragon City. Anong uri ng lugar ang Rising Dragon City? Ito ang sentro ng Dragon Region. Paano darating ang mga tao mula sa Underworld? Kabanata 1790, Diversion Tactic. Hindi lang iyon, maging si Yezuan ay ganoon din ang naramdaman, ngunit sa susunod na sandali, makumpirma niya na talagang inaatake ang Ascending Dragon City. Talagang naramdaman ng Azure Ghost Lord ang aura ng kamatayan, at mula sa higit sa isang direksyon. Rumble. Bago pa makapag-react si Yezuan, umalingaw din ang ibang direksyon ng Ascending Dragon City na may mga umuugong na tunog. Ang mga alon ng malawak na enerhiya ng kamatayan ay kumalat. Ang Netherworld ay hindi sumusuko, gustong ganap na patayin ang lahi ng demonyo. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, iniisip ang sarili. Ang Netherworld ang pinakamalakas sa 4 na kaharian, ngunit bakit pipiliin nilang atakihin muna ang Demon Realm? Iyon ay dahil malakas ang mga magsasaka ng demonyo. Hanggat maaari silang maging hukbo ng Netherworld, maaari nilang walisin ang iba pang 2 kaharian. Matagal na nilang pinaplano ang operasyong ito. Hindi ito napansin ng Undying Dragon Emperor at ng Crimson Dragon Emperor dahil binili nila ang ilang Demon Cultivator. Kahit sa 18 Dragon Guards at Blood Dragon Guards, may mga traidor. Your Highness Luo, masama ito. Ang Ascending Dragon City ay inaatake ng mga nilalang sa Netherworld. Isang Blood Dragon Guard ang nagmamadaling tumakbo sa tirahan ni Yezuan at Luo. Alam ko na, tumango si Luo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang Blood Dragon Guard ay biglang nagpahayag ng walang katapusang layunin ng pagpatay, direktang sumugod kay Luo. Ang Blood Dragon Guard na ito ay isang traidor na binili ng isang Netherworld Ghost Lord. Bahagyang nagulat si Luo, ngunit ngayon ay isa na siyang first-grade Demon Venerable, malapit na malapit sa second-grade Demon Venerable, hindi na problema ang pakikitungo sa isang 8th-grade Demon Venerable. Ang kuko ng demonyong Diyos. Agad na nagbago si Luo sa isang Heaven-despising fox at ginamit ang kanyang trump card. Nagunat siya ng kuko,
agad na tumusok sa dibdib ng Blood Dragon Guard. Ang demonyong core ng Blood Dragon Guard ay agad na napunit, at pagkatapos ay nahulog siya. Agad na pinapatay ng First Grade Demon Venerable ang isang 8th Grade Demon Venerable. Ito ang kapangyarihan ng Heaven Despising Fox na sinamahan ng Heavenly Demon Heart. Napasok na ng Netherworld ang Ascending Dragon City. Ang pag-ataking ito ay malamang na hindi para sa ibang dahilan, ngunit dahil sa iyo, Luo. Biglang lumabas si Yezuan at sinabing mabagal. Natatakot ba sila na ako ay lumaki at maging isa pang Demon Dragon Emperor? O marahil ay mas malakas pa, at pagkatapos ay walisin ang Netherworld? Tanong ni Luo. Dapat ganito, ngunit tiyak na hindi inaasahan ng kabilang partido na nakalusot ka na sa First Grade Demon Venerable. Bagamat alam ng Blood Dragon Guard na ito ang iyong kasalukuyang nasasakupan at ang iyong dating record ng labanan, dahil nag-iisa ka na ngayon, gusto niyang subukan. Tumango si Yezuan. Ngayon ang lakas ko ay nalampasan ng 18 Dragon Guards, pangalawa lamang sa Dragon Emperor Grandpa at Crimson Dragon Emperor Grandpa sa buong Ascending Dragon City. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Malamig na bamantong hininga si Luo. Hindi lang iyon, si Yezuan ay mayroon ding makapangyarihang trump card, na siyang Skybreaking Divine Ape. Ang maliit na unggoy ay dating isang 7th Grade Demon Emperor, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa dalawang kaharian, naabot ang 9th Grade Demon Emperor, at ang kanyang lakas ay tumaas din ng 12-dosenang beses. Tinansya ni Yezuan na ang kasalukuyang lakas nito ay nalampasan ng Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor. Kahit na personal na kumilos ang Netherworld Ghost Emperor, malamang na wala siyang magagawa dito. Nangangahulugan ito na ang operasyon ng Netherworld sa pagkakataong ito ay hindi magiging maayos. Tara na, tutulong din tayo. Kaagad, umalis si Yezuan kasama si Luo. Lumang puno, Azure Ghost Lord, at Megatron lahat ay lumitaw, pinatay ang mga nilalang na iyon na may lakas ng kamatayan. Maaaring kontrolin ng mga eksperto mula sa Netherworld ang mga patay na bagay. Yung mga demonyong cultivator na napatay ay nag-transform agad tapos pinatay yung dati nilang kasama. Dahil ito ang kaso, ang Old Tree at ang iba pa ay hindi magpapakita ng anumang awa. Si Yezuan ay isa lamang 5th Grade Immortal Emperor ngayon. Kahit na gamitin niya ang Heavenly Fire 3 Profound Transformations para iangat ang sarili sa 7th Grade Immortal Emperor, malamang na makakalaban lang niya ang 4th Grade Ghost Lord. Sa makatuwid, sa labanang ito, maaari lamang siyang pansamantalang magtago sa ilalim ng Profound God Battle Armor at manood mula sa malayo. Ang Old Tree ay isa na ngayong 9th Grade Immortal Emperor. Kung makikipagsanib puwersa siya sa Azure Ghost Lord, maaari niyang harapin ang isang 7th Grade Ghost Lord, ngunit tinutulungan pa rin nila si Luo sa paghahanap ng mga may matataas na kaharian. Tulad ng inaasahan, isang 9th Grade Ghost Lord ang dumating, at mukhang tatlo sila. Nasa panganib ang Crimson Dragon Emperor. Batay sa pananaw ng Azure Ghost Lord, naunawaan ni Yezuan ang engranding plano ng Netherworld sa pagkakataong ito. Dapat mong malaman na ang buong Dragon Realm ay mayroon lamang dalawang 9th Grade Demon Venerables. Ngayong ang Undying Dragon Emperor ay pumunta na upang suportahan ang Hilaga, tanging ang Crimson Dragon Emperor na lang ang natitira upang harapin ang tatlong eksperto ng parehong antas ng mag-isa. Gayunpaman, ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor ay hindi rin ganoon kasimple. Nag-aalala sila na ito ang taktika ng diversion ng Netherworld, kaya ang Undying Dragon Emperor ay hindi direktang pumunta sa hilagang bahagi ng Dragon Realm, ngunit gumalagala sa labas at pagkatapos ay tumalikod. Gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng inaasahan niya, ito ang pagsasabwatan ng Netherworld. Mga matandang multo sa Netherworld, bumalik na ang Dragon Grandpa mo. Ang Undying Dragon Emperor ay umungal, nagniningning ang gintong liwanag. Bagamat hindi malaki ang bilang ng mga tao sa 5-clawed Golden Dragon Clan, umaasa sa kanilang bloodline, marami silang malalakas na tao. Ang bawat tao'y ganap na namumulaklak ng gininto ang liwanag, agad na sinusunog ang mababang antas ng kamatayang mga nilalang na iyon upang maging abo, at pinigilan din ang maraming eksperto. Si Jiang ay talagang matanda at maanghang pa rin, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabigo kang akitin, ngunit ano? Isang kakaibang boses ang narinig. Lord Yellow Spring, ikaw ba talaga?
Nakilala siya ng Undying Dragon Emperor, tutal, nag-away na silang dalawa noon. Hindi lang iyan, pati ako. May narinig pang boses, 7 Kill the Beast. Nakilala rin siya ng Crimson Dragon Emperor. Si Lord Yellow Spring at 7 Kill the Beast ay sikat din sa 4 na kaharian, at ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang naramdaman ng Undying Dragon Emperor at ng Crimson Dragon Emperor ay malinaw na tatlong 9th grade Ghost Lords, kaya nasaan ang ikatlong tao? Sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, dahil may nakita talaga silang kakilala. Guru, nagulat ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor. Ang aura nitong ikatlong 9th grade Ghost Lord ay walang iba kundi ang dating Lord of the Demon Realm, ang Demon Dragon Emperor. Ang Demon Dragon Emperor noon ay may kabuuang 5 disipulo, ngunit sa dakilang labanang iyon, tanging ang Undying Dragon Emperor at ang Crimson Dragon Emperor lamang ang naiwan. Ngunit ngayon, ang Demon Dragon Emperor ay talagang lumitaw dito, paano ito posible? Haha, ang iyong tatlong kapwa-disipulo ay nabigo sa mga eksperimento ng Great Emperor Nine Nether, ngunit ang iyong master ay matagumpay. Kahit na hindi kasing lakas ng kanyang pick, nasa kanya pa rin ang 20 hanggang 30% ng kanyang pick combat power. Ang mga nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kanila ay dapat sumuko ng masunurin. Hanggat sinusunod mo ang Great Emperor Nine Nether, tiyak na magagawa mong pag-isahin ang 4 sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Lord Yellow Spring. Sinira mo ang aming pundasyon at pinilit kaming umalis sa aming tinubuang bayan, at ngayon gusto mo kaming sumuko. Galit na tumitig ang Undying Dragon Emperor. Ang puot sa pagpatay sa amo ay hindi mapagkakasundo, lalo pa na sila ay muntik ng mapuksa. Pagsuko, talagang imposible. Talagang matigas ang ulo mo. Ngayon, ang Ascending Dragon City ay tinatakan ko na, at hindi magagamit ang messaging at teleportation arrays. Tingnan natin kung paano ka lumalaban. Malamig na bamantong hininga ang 7 Kill the Beast. Kahit mamatay tayo, hindi tayo susuko. Ang Crimson Dragon Emperor ay umungal. Dahil iyon ang kaso, kung gayon wala kaming pagpipilian kundi ang patayin ka. Nanlaki ang mga mata ni Lord Yellow Spring at ibinaling ang kanyang ulo para sabihin, hanapin ang nakakahamak na fox na iyon at hulihin siyang buhay.